Asawa ko. Hmm? 4 na buwan na tayong kasal. Gusto kitang isama sa bahay ngayong... Sagutin mo yan. Aray? Hello? Ma, Ningning, kailan ka uuwi para sa bagong taon? 26 ka na at hindi na ka na bumabata. Sa ating baryo, ang mga babaeng kasing edad mo ay may mga anak na lumalakad na. ma. Kunwari lang ha, kung magpapakasal ako sa isang lalaki na, gwapo at mayaman, mabait at maganda ang pag-uugali, walang asawa at hindi pa nakakaranas ng kasal, pero ang tanging depekto niya lang ay, mas matanda siya sa akin. Ganyan ba kami ng tatay mo? Hindi kami sarado ang isip. Mas matanda, mas seryoso, at matatag. At may anak din siya. Leonin, kahit pa magpakasal ka sa isang lalaking 3 beses nang ikinasal, huwag kang magiging stepmother. Nakalimutan mo na ba? Ang anak ng punong bayan na 7 taong gulang pa lang, buhay na buhay, pero pinahirapan siya ng stepmother niya hanggang sa mamatay. Ang mga stepmother, hindi sila mabubuting tao. Ma, lahat yan ay puro maling paghusga lang. Kung gagawin mo yan, sinasadya mo lang na ipahiya kami ng tatay mo sa harap ng lahat ng tao sa buong baryo. Sa tingin ko, nababaliw na siya sa pag-aaral. Hindi mo ba iniisip paano magiging napakabait ng isang lalaking may anak at hindi pa nakaranas ng kasal tulad ng sinasabi mo? Aray, nakakagalit. Nakakagalit talaga. Ding-ding, si Joe, na taganayo natin, si Joe Juan, naaalala mo pa ba siya? Napakahusay niya ngayon sa pananamit at tindig. Anong petsa ka babalik? Sa oras na iyon, papupuntahin ko ang tiyahin mo para ayusin na magkita kayong dalawa. Kung magkagustuhan kayo, diretso nang ayusin ang kasal. Nanay, hindi pa stable ang trabaho ko ngayon. Ayoko pang mag-girlfriend. Sige na nga. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, huwag mong isipin na maghahanap ka ulit ng dahilan para lusutan ako. Kahit umulan ng kutsilyo, itong pagkikita, kailangan mong bumalik para makipag-date. Ay, alam ko na. Nanay, may trabaho pa akong gagawin. Hindi muna ako magtatagal sa usapan. Sige, ibababa ko na. Ay. Ibaba na niya. Naku, itong babaeng ito. Nako. Kasal na ako, tapos makikipag-date pa rin. Anong makikipag-date? Naku, talaga, ang pag-inom ay nakakasama. Mali. Dapat si kuya, ang kagandahan ay nakakapahamak. Kung hindi ko rin naman maisasakatuparan ang pagpapakasal sa hindi inaasahan. Hanggang ngayon, hindi pa rin pwedeng ipagsabi at lihim lang ang kasal. Hay. Kuya, simula noong nagtapos tayo, 4 na taon na tayong hindi nagkita, tama? Oo. Halika. Toast. Toast. Pasensya na. Nangako ako sa iyo noon. Nadadalo ako sa graduation ceremony mo. Ngunit, ako ay hindi tumupad sa aking pangako. Ayos lang. Pero bigla kang nawalan ng komunikasyon. Meron. May nangyari ba? Noong panahong iyon, nagkaroon ng problema sa bahay. Ngunit, lumipas na ang lahat. Kung walang singsing sa kamay, hindi ba nangangahulugang? May pagkakataon pa ako? Ikaw? May boyfriend ka na ba? Trabaho lang. At hindi dapat umibig. Pero hindi ko akalain. Ang bilis mo pala, senior. May anak ka na. Para mapakasalan ka, siguro. Ang ganda ng misis mo. Yuning? Ha? Wala akong asawa at hindi pa ako kasal. Ang nanay ni Nanan, noong 5 buwan pa lang si Nanan, namatay sa isang aksidente. Sa loob ng maraming taon, ako lang ang nag-aalaga sa kanya. Ako. Pasensya na po, senior. Hindi ko po yun ibig sabihin. Ako na lang ang magmumulta. Ay, wag! Pasensya na. Sasagutin ko lang ang tawag. Bala ko sanang umamin sa kanya bago ako magtapos. May naramdaman kaya siya. Kaya bigla siyang nawala. May anak na siya? Bakit hindi ko pa rin siya makalimutan? Ang guwapo pa rin ng mukha ni Senior. At ang mga labi niya, mukhang ang sarap halikan. Hindi tinatanggap ang mga anak ng single parent. Maliban sa kasal, makikipag-ugnayan ako ulit sa pamunuan ng paaralan. Basta mapayagan si Nanan na mag-aral, handa akong magbigay ng 30 milyong pondo sa edukasyon ng paaralan. Kasal lang naman yan, di ba? Kaya kitang tulungan. Xiaoqian,
Gusto kita. Sir Xiao, Ano ang sinabi mo? Sabi ko, magpakasal tayo. Yuning. Ha? Alam mo bang sinasabi mo? Alam ko, kapag nagpakasal tayo, makakapag-aral na si Nannan. Hindi na rin ako pipilitin ni nanay na mag-blind date. Maaga pa naman, hindi pa sarado ang Civil Affairs Bureau. Tara, magpakasal na tayo. Li Yuning, sigurado ka bang gusto mong magpakasal sa akin? Ako, sigurado. Ako, si Li Yuning, pakakasalan si Xiao Qian, at hindi ako magsisisi. Mabuti na lang at nakumbinsi ko si Kian na magpakasal ng palihim noon. Kung malalaman lang ni nanay at tatay na naging madrasta na ako, baka patayin talaga nila ako. Mahal, Ha? mula nang magpakasal tayo, hindi pa kita nadala sa lumang bahay ng pamilya, Xiao. Ngayong Pasko, gusto mo bang sumama sa akin pabalik? Ha? Kahit na may matinding bagyo, dapat kang bumalik dito at mag-blind date. Tulong. Asawa ko, ngayong bagong taon, sasama ka ba sa akin pauwi? Mama, ang lumang mansyon ay parang kastilyo, isang malaking bahay. Alam ng tagapamahala na si Lolo na gusto mo ang mga bulaklak, kaya nagtanim pa siya para sa'yo sa likod bahay ng napakaraming bulaklak. Siguradong magugustuhan mo iyon. Talaga? Oo, Noong nabubuhay pa ang mga magulang ko, si Mang Chen ay matagal nang nasa bahay namin bilang tagapamahala. Ngayon, kung susumahin, halos 30 taon na. Walang pinagkaiba sa pamilya. Siya ay isang matanda na lubos kong iginagalang. Kaya ngayong babalik ako sa lumang mansyon, gusto ko ring ipakilala ka sa kanya. Pero, Mama, sumama ka na lang sa akin at kay Papa. Umuwi tayo. Kian, noong mga araw ng bagong taon, baka kailangan kong mag-business trip ng ilang araw. Kaya ngayong taon baka hindi ako makasama sa iyo pauwi. Pakisabi kay Mang Chen na humihingi ako ng paumanhin. Okay lang. Alam kong tungkol sa kasal natin, mayroon ka pa ring pag-aalangan. Ito naman ay ikaw lang, isang pag-uudyok pagkatapos mong malasing, di ba? Mama, ayaw mo na ba sa akin at kay Papa? Sinanan ka makailan? May nagawa bang mali? Kaya nagalit ka, Mama? Mama, wag mo akong iwanan. Sige na. Hindi. Hindi ka iiwanan ni Mama Nanan. Kian, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Talaga. Mayroon talaga akong gagawin. Ganito, pagkatapos ng bagong taon sabay na tayong umuwi, di ba? Okay lang talaga? Patuloy mo akong subukan. Kapag dumating ang araw na, gusto mo nang bumalik sa akin, sabay tayong babalik. Ako, Sa harap ko, hindi ka kailangang mahirapan. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. May tinatago si nanay sa amin ni tatay. Cloud City. Bakit kaya tinatago ito ni nanay sa amin ni tatay? Hindi tama. Si tatay yata nasa Cloud City din. Baka gusto nilang iwan si Nannan para mag-honeymoon? Kailangan kong sumama kay nanay. sa wakas, nakauwi na rin. Unahin ko muna ipadala ang lokasyon kina nanay at tatay. Cloud City. Nasa Cloud City din si Yuning. Iniwan niya kami at palihim na umuwi sa probinsya. Ginoong Xiao, masamang balita, nawawala ang batang Ginoo. Ano? Gamitin ang lahat ng resources, ipadala agad ang mga tao para mag-imbestiga. Opo, Ate, huwag kang mag-alala. Siguradong hahanapin ko si Nannan. Huwag kang mag-alala, ate. Siguradong hahanapin ko si Nannan. Tiisin mo lang. Malapit na tayo sa emergency room.
Tiisin mo lang? Ate, magtiis ka? Tiisin mo, ate. Ayan. Ang asawa mo. Wala na. Pero si Nannan, 5 buwan pa lang siya. Hindi ko siya kayang iwan. Kung gayon, mabuhay ka ng maayos. Mabuhay ka ng maayos para makita mo siyang lumaki, ate. Alagaan mo si Nannan. Parang awa mo na. Ate? Ate. Ipinapangako ko sa iyo, ituturing ko si Nanan na parang sarili kong anak. Ako ang ama niya. Hindi ko hahayaang maranasan niya ang anumang paghihirap. Mr. Xiao, nalaman na ang munting Ginoo ay patagong bumili ng kaparehong flight ng ginang, mag-isa siyang lumipad patungong Yuncheng. Itong bata talaga. Maghanda ng sasakyan, ngayon na. Pumunta tayo sa Yuncheng. O, saka, ipadala ang lokasyon ng munting Ginoo sa tagapamahala ng subsidiary doon sa Yuncheng para matulungan muna nila sa paghahanap. Ang lokasyon ng Ginoo, ipadala ko rin ba sa ginang? Hindi na kailangan. Dahil kung sa simula pa lang, ayaw niyang umuwi, huwag na nating abalahin, hayaang mag-enjoy siya kasama ang pamilya niya. Magandang tiya, gwapong tito, alam niyo po ba kung nasaan? Itong restaurant na ito? Hinahanap ko ang mama ko. Kaninong munting anghel ito? Ang tamis ng dila. Tama nga, ang mga bata ngayon, ang galing talagang magsalita. Agad-agad kaming pinabata at pinaganda. Bata naman talaga ako. Oo. Ikaw ang pinakabata, ikaw ang pinakamaganda. Pero maluwag talaga ang puso ng mga matatanda ngayon. Paano nila hahayaan ang isang bata na mag-isa lang lumabas para hanapin ang mama niya? Ito na nga. Ang lugar na yan. Pupunta rin kami doon. Samahan ka na ni tita, ha? Ang galing naman. Mama, Nanan, paano ka? Yonin, Mga magulang. Bakit sila narito sa Yunjen? Sinundan ba nila tayo mula sa Jiangcheng? Dalhin mo si Nanan at umalis ka agad pabalik sa Jiangcheng. Leoning, ano ang nangyayari? Paano mo nalaman ang pangalan ng batang ito? Ang batang ito, hindi ba nakasulat dito sa registration card? Tingnan mo, nakasulat Oo. nga. Munting bata, sabihin mo kay ate. Hindi mo ba makita ang iyong nanay? Kailangan mo ba ng tulong ni ate? Nanan! Papa? Oh, nalaman na ni Nanan. Talagang at nag-honeymoon kayo ng palihim. Honeymoon? Anong honeymoon? Siya'y isang bata pa lang. Alam ba niya kung ano ang honeymoon? Akala niya, ang pagdadala ng maleta ay honeymoon na. Munting bata, dumating na ang iyong papa. Bumalik ka na sa tabi ng papa mo. Nagpapanggap pa si Mama na hindi ako kilala? Sabi ko na nga ba, si Ningning ay single sa loob ng maraming taon. Paano siya magkakaroon ng anak? Hindi pa pala niya nasasabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa kasal namin. Ako at si Nanan, ganyan na lang ba kami kahiya-hiya? Tatay ng bata, nasaan ang nanay ng bata? Kanina lang hinahanap pa ng bata ang nanay niya. Oh! Ang nanay ng bata. Ma, bakit ang dami mong tinatanong na personal na bagay sa kanila? Tingnan mo, may dalang maleta sila. Siguradong nagmamadali sila. Ako'y talagang naguguluhan. Ay binata, huwag mo nang isipin yan. Shakian, huwag ka nang magsalita. Dalhin mo si Nanan at umalis ka agad. Hindi po bali. Total, ang nanay ng bata ay wala pang oras para sa amin ngayon. Hindi ko sila maaaring hayaan na magkasama pa. Tatay, nanay, gutom na ako. Bigla ko tuloy gustong kumain ng lutong bahay. Uuwi rin naman sila para magpasko. Huwag na nating sayangin ang oras nila. Mga bata, uuwi na si ate nyo. Sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong sasamahan kita ng maayos, ha? Tara na. Ang batang ito, kailan pa siya nagmamadali kumain ng ganyan? Sabi nga, ang hindi masigasig kumain. May problema sa isip. Tara na. Tatay, bilis. Hindi ko inakala na sa tagal ng kasal, ayaw niya pa rin kaming bigyan ng posisyon na mag-ama. Tatay, ayaw na ba sa atin ni Nanay? Nan, hindi tayo iiwan ni nanay. Pero kung gusto mong makasama si nanay sa Pasko, kailangan muna nating malaman kung bakit niya ito itinago at pagkatapos, magtulungan tayo para makuha si nanay. Nanan naiintindihan. Yehey! Xiaoqian,
Hindi ko ba ipinaliwanag ang lahat sa iyo sa telepono kahapon? Kung ganoon, balak mo bang habang buhay? Itago kami ng ganito. Siyempre hindi. Gusto ko ring sa paraang marangal, kilalanin ang inyong pagkakakilanlan. Alam mo naman kasi, malaki ang pagkiling sa aming nayon laban sa mga stepmom at mahina pa ang puso ng aking ama, natatakot talaga akong bigyan siya ng stress. Honey, Uy, nakauwi si Yuning para magbakasyon. oo nga. Hi, Asawa ko. Miss na miss kita. oh, Ay, Yuning, bakit ka nakatayo dyan ng maaga na parang isang tagabantay? yon, napagod ako sa pagtatrabaho ay medyo mainit. Dito muna ako magpapahinga. Magtrabaho ka na dyan, wag mo na akong alalahanin. Bakit ka na naman narito? Huwag kang mag-alala. Asawa ko, sinuri ko na ang lahat. Wala rito ang biyenan ko. Asawa ko, ngayon ang aming ika-4 na buwan na anniversary ng kasal. Hindi mo ba alam kung gaano kapanganib ang ginagawa mo? Nagsusuri pa. Sino sa mga tao sa nayong ito ang hindi nakakita sa akin na lumaki? Sige na, umalis ka na. Ingat sa bulaklak. Asawa ko, dito sa pader ng likod bahay ninyo. Honey, bakit ka narito? Ayaw mo bang kumain ng lugaw na niluto ni Wang Ma? Kaya ang iyong eksklusibong delivery person ay online na. Ito, customer, nasayahan ka ba sa aking serbisyo? Asawa ko, napakabuti mo. Namiss na kita. Namiss din kita. Bilisan mo. Ay naku, Bilis, may tulungan ninyo ako. May nahimatay dito. Bilis tawagan ng 120. yang Gia, baba ka, at tingnan mo ang sitwasyon, kung may maitutulong ba tayo? Sige, Sir Xiao. Hindi ba ito si Mang Lee na nakatira sa kanluran? Naalala ko may sakit siya sa puso. Baka inatake na naman siya. Pakiusap, pakidaan. Tito Lee, yang Gia, palayasin ang mga tao, panatilihin ang sirkulasyon ng hangin. Makiraan po kayo. Makiraan. Tito Lee? Tatay, na-detect ng relo ko na ang kondisyon ng puso ni Lolo ay unti-unting nagiging stable. Mukhang ang gamot na pinainom mo ang nagbigay bisa. Mula nang malaman kong may sakit sa puso si Tito Lee, upang makaiwas sa anumang sakuna, palagi na akong may dalang gamot para dito. Hindi ko akalain na magagamit ito. Gaano pa katagal darating ang ambulansya? Ano na ngayon? Nakaharang ang palengke sa labas ng baryo, kaya't hindi makapasok ang ambulansya. Hindi sila makapasok. Ito, ano na ngayon ang gagawin? Hindi na pwedeng maghintay. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban ang sakit ni Tio Lee. Magmamaneho tayo para salubungin ang ambulansya. Tatay, ayaw ko pong may mangyaring masama kay Lolo. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari iyon kay Lolo. Nanay, Nanan, paano ka napunta dito, Nanan? Hindi, paano mo nadala si Nanan diretso sa bahay ko? Bago pa malaman ng magulang ko, alisin mo na agad si Nanan. Dali, Aray! dali. Lee Yuning, bitawan mo ako. Tatay. Hindi ko sinasadya. Hindi niyo po siya kailangang sisihin. Hindi niya sinasadya. Aba, wag mo siyang kampihan. Si Xiao Xiao ang bisita ko ngayon. Paano mo naman tratuhin ang isang bisita nang walang galang? Pinapalayas mo ang bisita? Dali, humingi ka ng tawad sa bisita. Bisita? Kailan naman? Naging bisita siya ng tatay ko. Si Xiao Xiao ang aking tagapagligtas. Ngayon, inanyayahan ko talaga silang dalawa na bumisita sa bahay namin. At inutusan ko pa ang nanay mo na ihanda sila ng ilang masasarap na pagkain. Ngayon, tayong dalawa mag-iinuman. Ay, sige po. Ay, hindi. Tatay, papaiwanin mo pa siya para kumain sa bahay natin? At saka, ano ngayon? Anong ibig sabihin ng lifesaver? Oo. Sa bisperas ng bagong taon, panahon para magkasama ang pamilya, sinabi mo na ako at si Nanan, 2 estranghero, ay hindi talaga bagay. Aalis na kami. Tara na, Nanan. Oy, tatay, nakita mo ba? Sabi ng mga bisita. Hindi bagay, hindi talaga bagay. Honey, tiisin mo muna ngayong gabi. Hintayin mo ako sa hotel. Okay lang. Nanan, pabalik sa hotel. O-orderan ka ni tatay ng takeout. Anong gusto mong kainin? Lee Yuning, bitawan mo ako. Huling beses kong sasabihin sa'yo to. Si Xiao Xiao ang nagligtas ng buhay ko. Anong kasama o estranyo? Si Xiao Xiao ay magiging isa sa pamilya natin simula ngayon. Xiao Xiao masama ang bibig ng batang yan. Ganyan talaga siya, wag mo nang pansinin. Okay lang, hindi ko siya sisihin. Si Xiao Xiao talaga ay napakaluwang ng puso. Yuning dapat matuto ka mula sa kanya simula ngayon.
Tutulungan na lang kita. Ay, paano naman kita papagawain yan? Lowly, halika, ihanda ang pagkain. Sige. Sige. Umupo kayo. Bilisan nyo. Mama, miss na miss ka ni Nanan. Gusto rin ni Nanan na makasama si Mama sa hapunan sa bisperas ng bagong taon. Nanan, miss na miss ka rin ni Mama, pero ngayong gabi, hindi ka talaga pwedeng manatili. Lolo, hindi siya maganda ang pakiramdam, kaya ang pagpapakasal ni Papa at Mama ay huwag na huwag nilang malaman. Alam mo, Xiaoqian, nagpaplan ka ba ng kung ano? Ngayon bago pa sila makahalata, dali, itakas mo si Nanan. Sasabihin ko sa'yo, ang relasyon nating dalawa ay parang bomba. Hindi ito pwedeng sumabog ngayong gabi. Asawa ko? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Ako? Wala. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Anak Xiao, Ningning, Aray! ano ang pinag-uusapan ninyo? Magkakilala na ba kayo dati pa? Xiao, Ningning, ano ang pinag-uusapan ninyo? Magkakilala na ba kayo dati? Ay hindi. Hindi kami magkakilala, hindi talaga. Mabuti kung ganon, tara na kumain. Ay sige, kain tara! Pagkatapos kumain mamaya, ihatid mo na si Nanan pa uwi. Narinig mo ba? Opo, aking mahal na asawa. Kapatid Xiao, itong mga ulam na ito. Ako lahat ang nagluto. Halika, tikman mo. Ay. Itong sinangag na kamatis at itlog, mukhang simple lang, ngunit napaka-refreshing ng lasa. Ang bango ng itlog at ang asim-tamis ng kamatis, direktang tumatama sa ngalangala. At ang sarap nito, hindi lang nananatili rito sa dila, kundi kumakalat sa buong bibig. Sa isang kagat pa lang, makikita na ang galing mo sa pagluluto, mas mahusay kaysa sa maraming chef ng 5-star hotel. Ay kapatid Xiao, talagang matalino ka nga. Napakahusay mong magsalita. May klase, ha. Tara, isang tagay. Sa iyo po. Ang sarap talaga. Magandang lola. To magandang tiya. Aba, kaninong cute na bata ito? Ang daldal at matamis ng dila. Ang niluto ng magandang tiya at ang luto ni Mama, parehong masarap. Nanan, sino ang tinatawag mong tita? Sino pa ba kundi ako? Halika mahal. Kung gusto mo, kumain ka pa ng marami. Hindi ina, iba ata ang tawagan nyo. Tinatawag kanyang tita. Kung gayon, ano ang itatawag niya sa akin? Ate, syempre, ano pa ba ang itatawag niya sa iyo? Pero kung tatawagin kanyang tita, hindi rin naman mali. Kasi tingnan mo, sa buong nayon maliban sa iyo, lahat ay kasal na at may anak na. Ang saya-saya, ikaw lang ang walang ginagawa. Araw-araw na lang nagpapakahirap sa syudad. Ganoon po ba? Binibining Lee, hindi pa po kayo kasal? Oo nga, wala pang nobyo. Sayang lang ang ganda niya, ang ganda-ganda niya. Tapos ay umabot sa punto na magiging matandang dalaga. Naku Xiao, bakit ang nakikita ko lang ay ikaw na may dalang bata? Nasaan ang nanay ng bata? Ang nanay ng bata? Bakit nakita lang kitang kasama ang bata? Nasaan ang nanay ng bata? Ang nanay ng bata. Iniwan kami ng anak ko at palihim na umuwi sa probinsya. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nasasabi sa pamilya ang tungkol sa kasal namin, siguro ayaw niyang aminin ang pag-iral namin ng anak ko. Ano? Ikaw ay napakagwapo, si Nanan ay napakamabait at cute, kasal na kayo, at may anak na. Hindi niya pala sinabi sa pamilya paano maging ganyan ang isang ina at asawa. Diba yun, Neng? Ha? Oo. Tama lahat ng sinasabi nyo. Ay, tatay, kanina sa labas, yung savior na sinasabi mo, ano bang nangyari? Ay nako, kasi nitong mga nakaraang araw, inataking puso ang tatay at nahimatay sa daan. Nako, buti na lang, si Kuya Xiao, mabilis na nagbigay ng gamot at dinala pa sa ospital. Ikaw ang nagligtas kay tatay? Oo. Kuya Xiao, ang buhay na ito ng kuya mo ay galing sa iyo. Sige, hindi na kailangan pang sabihin, nasa alak na ang lahat. Para sa inyo po. Hoy, Lolo Lee, dahan-dahan ka lang. Ay nako, sige. Tama na, huwag na uminom, kailangan pa nating bumalik sa hotel mamaya. Gumagabi na, at ang nayon na ito ay hindi katulad ng syudad, mahirap ang daan. Hindi ba nanay? May bata pa naman, mamaya ay gumabi na at delikado. Magandang tita, kahit naninirahan kami ng papa ko sa hotel, hindi pa rin ito ang aming tahanan. Sa mga nakaraang araw, hindi kami makakain ng maayos at hindi rin kami makatulog ng maayos. Mahal na mahal kayo ni Nanan. Kung makakasama ko lang kayo at makapagdiwang ng bagong taon ng magkasama. Sana. Ay, kawawa naman si Nanan. Iniwan kayong mag-isa at umuwi sa probinsya. Sobrang hindi yata maganda ang ginawa ng nanay mo. Sobrang irresponsable. Halika, yayakapin ka ni tita. Tama. Kung ako ang tatanungin, hindi matutumbasan ng hotel ang sariling bahay. Hindi ba? Simula ngayon, ikaw at si Nanan,
Lumipat na kayo rito at manirahan ng magkasama. Ituring nyo tong sarili ninyong bahay. Oo nga, Xiao. Dito na lang kayo tumira ni Nanan sa bahay namin. Ngayong bagong taon, mas masaya kung mas marami tayo. Aray, iinom ako para sa inyo. Halika, iinom ako para sa inyo. Ang isa ay mahina at mahilig uminom. Ang isa naman ay hindi makainom pero pilit umiinom. Sige, shot. Ayan. Ay. Kapatid na Xiao. Ay, ayos. Ngayon, habang masaya tayo, sa harap ng asawa mo, tayo'y dalawa. Magkakapatid. Ha? Ano? Tito Lee. Ay, hindi ito. Ay, bakit mo pa rin tatawaging Tito Lee? Magpalit ka ng tawag. Tawagin mo akong Kuya Jun. Ituring mo tong sarili mong bahay. Sa Klolo, ang gusto ko lang ay bumisita para mapansin ang biyanan ko. Ito, paano nangyari na sa gulugulong ito? Magiging kaedad ko na ang asawa ko? Ay, Mama, ngayong masaya, ngayon ay ipaako na natin kay Ningning na tawagin si Xiao na Ninong para lalong tumibay ang ating relasyon. Kasi, ang isang taong kasing galing ni Xiao ay mahirap nang hanapin. Ayoko. Bakit ayaw? Sa tingin ko, ayos lang. Hoy anak, bilisan mo. Lumuhod ka sa tiyo Xiao mo at tawagin siyang Ninong. Pa, huwag kang gumawa ng gulo. Hindi, Kuya Jun. Hindi, Tito Lee. Tito Lee, hindi maaari. Anong hindi maaari? Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Simula ngayon, ako ay ikaw ay ako. Halika, Ningning, tawagin mo siyang pa. Pa. Ningning, tawagin mo siyang tatay. 12 taon ang agwat ninyo. Hindi tama ang ganyang tawag. At 7 taon lang naman ang tanda niya sa akin. Hindi ba't mali ang pagtrato dito? Oo, tama po. Pakiramdam ko, mas angkop na tawagin kitang Tio Lee. Ay naku, isang siklo lang naman iyan. Ikinasa ako ng kasal sa edad na 18 at nagkaroon ng anak na si Ningning sa edad na 19. 45 taong gulang pa lang ako ngayong taon. Ikaw, hindi ba? Bata pa, batang Xiao kapatid. Opo. Bata nga po, pero... Ang sinabi ng tatay mo, talagang hindi tama. Di ba nanay? Ganoon din ang pakiramdam mo? Malaki na si Ningning, hindi na angkop na mag-ampon pa. Ay naku, pero ang batang Nanan na ito, sobrang ibig-ibig. Paano kaya kung ako na lang ang umampon kay Nanan bilang anak mo? Nanay, Ay tingnan mo, tinawag na niya akong nanay, hehe. Kaya ito, ganito na ang usapan, si Nanan ang aking ampon na anak. Hindi ba't inampon din ng tatay mo si Munting Xiao bilang kapatid? Ningning, bilisan mo at tawagin siyang tiyo. Nanay, tingnan mo ng maigi. Paano man natin tingnan? Dapat pareho lang ang aming henerasyon, di ba? Ay Ningning, iniisip mo bang matanda na si tatay? Hindi po tatay, lasing ka. Hindi ako lasing. Ikaw ang lasing. At saka, simula ngayon, si Tiyo Xiao mo, siya ang mas matanda sa'yo, respetehin mo siya. Mabuti, tatawagin ko siyang tito. Mangangahas ba siyang sumagot? Pamangkin? Huwag kang mahiya. Sige. Tito. Ay, ako na lang. Huwag kang gumalaw, Xiao. Iwan mo muna yan, ako na mamaya. Tingnan mo, Xiao, tunay ka talagang miyembro ng pamilya Lee. Ang aming pamilya Lee ay puro mga lalaking gumagawa ng gawaing bahay. Ningning, kung sakaling ikaw ay magpakasal ka sa isang masipag, hindi ka dapat maging katulong para sa iba. Ayos lang. Ako naman ang gumagawa ng gawaing bahay sa bahay. Sanay na ako sa mga ganitong gawain. May katulong kayo sa bahay. Kailan ka pa gumawa ng kahit ano? Mama, di ba masipag si Papa? Marunong pa nga siyang gumawa ng gawaing bahay. Xiao, tiningnan kita na may makinis na balat, hindi ka mukhang marunong gumawa ng gawaing bahay. Naku! Ay ang pagbasag ay nagdadala ng kapayapaan, ang pagbasag ay nagdadala ng kapayapaan. Ang pagbasag ay nagdadala ng kapayapaan. Xiao, nakainom ka lang kanina. Normal lang na madulas ang kamay. Pupuntahan ko para walisin. Nakita mo, Nanan? Hindi tayo dapat magsinungaling. Huwag mong tularan si Papa. Naiintindihan mo? Ay, Papa, ang hina mo naman. Hindi. Kung manatili pa sila rito, baka mabuking sila. Kailangan ko pang mag-isip ng paraan. Mama, sabi mo, isang lalaki, kasama ang bata, na nakatira sa bahay natin. Kung malaman ng mga taga-nayon, pag-uusapan nila ako sa likod ko. Sasabihin nilang naging stepmother ako. Kung hindi, mas mabuting huwag na lang silang patirahin. Tama ka. Madaling ang magdulot ng hindi pagkakaunawaan.
Nakakadulot talaga iyan ng hindi pagkakaunawaan. Ayaw na po ba ni tita na makasama si Nanan? Huwag mong pakinggan ang ate mo. Si tita ang pinakagusto si Guaybaw. Basta hindi ka magtago sa amin na magpakasal sa labas. At maging stepmom, wala tayong dapat katakutan. Bukod dito, si Xiao Xiao ay tiyuhin mo na ngayon. Masyadong malayo ang kanilang henerasyon, walang magbubulungan. Xiaoqian, hindi mo pwedeng dalhin si Nannan para tumira sa bahay namin. Oo, alam ko. May kasama akong anak kaya hindi ako bagay sa iyo. Kaya itinago ko sa magulang mo ang tungkol sa kasal natin. Dahil sa pandidiri mo, hindi kita sinisisi. Ang sinisisi ko ay ang sarili ko na walang kakayahan. Hindi, asawa ko. Hindi ko yan ibig sabihin. Mabuti ka, talaga. Ngunit, hindi talaga pwedeng dalhin si Nannan dito. Hindi ba nasabi ko na sa'yo ang dahilan? May sakit sa puso si Papa. Hindi siya pwedeng mabigla. Kaya naman dahan-dahan akong nag-iisip ng paraan para tanggapin nila ang at relasyon. Kung gayon, ang tungkol sa kasal, gusto mo bang itago habang buhay? O kaya gusto mong makipaghiwalay sa akin at iwanan ako? At si Nanan, tama? Ako. Talaga bang ayaw na ni Mama kay Papa? At ayaw na rin kay Nanan? Kung naiisip ni Mama na sagabal si Nanan, pwede nang umalis si Nanan ngayon. Hindi. Hindi naiinis si Mama kay Nanan. Gusto talaga ni Mama si Nanan. Totoo. Mama, wag mo kaming paalisin, okay? Gusto ni Nanan makasama si Mama sa Pasko. Oo. Pinapangako ko sa iyo. Hindi iiyak si Nanan, okay? Yehey! Ang galing! Papa, sa wakas ay pwede na tayong manatili. Yehey! Xiaoqian, Bumalik ka na at magpahinga. Magwawalis pa ako. May homework pa ako. kayo. Kano ang nangyari kay tatay? Kakainin na ba tayo ng baboy? Ha? Tuloy ka lang sa pagtulog. Tingnan lang ni tatay sa labas. Ano na? Wala. Bawat taon sa bagong taon nagkakatay ng baboy sa baryo. Tapos na. Balik ka na sa pagtulog. Hindi ba sinabing kinatay na ang baboy? Bakit pa rin pinapakain ng feeds? Ngayong umaga lang bumili ng isa, nakakulong sa kulungan ng baboy. Ayan, may baboy na, di ba? Ako na ang magpakain. Abala ka na maghapon. Magpahinga ka muna. Kaya mo ba? Siyempre, mayroon bang hindi ko kaya? Nakatingin pa ang biyenan ko sa likod. Mama! Gusto ko ring pumunta. Mukhang ang ating si Aobaw talagang hinahanap ang nanay niya. Sa mundong ito, paanong may ganoong ina? Napakawalang katarungan nito. Ang ganoong tao, nakahanap pa ng asawang kasinggaling ni Xiao Xiao, may ganoong kaibig-ibig na anak, samantalang ang iba naman, hanggang ngayon ay hindi pa rin ikinakasal. Hindi ba pagpapakain ng baboy iyon? Pakainin ng baboy. Tara, Xiaobao, bilis. Pupunta tayo sa pagpapakain ng baboy. Mahal, paano ito pakainin? Siyempre, buksan ang pintuan ng kulungan ng baboy, pumasok ka, at ibuhos ang feed sa lalagyan ng pagkain. Ang ating President Xiao, hindi ba sinabing kaya niyang magpakain ng baboy? Bakit mo pa ako tinatanong ngayon? Ano? Talagang kailangan pang pumasok? Oo naman. Hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Ang lokasyon ng lalagyan ng pagkain, halata namang nakatayo sa labas, maaari nang ibuhos doon. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Sige, ikaw na mismo ang sumubok. Nanay! Tingnan mo. Hindi ba't sabi ko na, hindi ba dapat sa loob pakainin? Marumi na ito, paano kakain ng baboy? Oo, tatay. Bilisan mo. Sa loob, pakainin. Kung kakain ng baboy ng maruming pagkain, paano kung magkasakit sila? Bilisan mo. Sa loob. Xiaoqian, ibinuhos mo sa labas. Baboy, tumakbo ka na, bilis! Takbo! Xiaoqian, wag mo akong itulak. Wag. Xiaoqian. Ayan. Ngayon dahil sa ating Ginoong Xiao, hindi lang tayo magpapakain ng baboy, pati manghuhuli pa ng baboy. Asawa ko! Kung di kaya ay humanap na lang ulit ako ng taong bibilhan ng isa pa? Ang baboy na ito ay palayain na lang natin, okay lang ba? Malamang makikita ni tatay na hindi niya ito baboy. Sabihin mo nga sa akin,
Ano kaya ang iisipin niya sa iyo? Asawa ko, Hmm? ikaw at si Nanan ay dito lang, huwag kayong gagalaw. Um, Basta ba manghuli ng baboy, huhulihin ko yan pabalik ngayon din. Mama, sa tingin mo kaya mahahabol ni Papa? huwag kang mag-alala, nandito si Mama. Ang galing ni Mama! Baboy, pag-usapan natin ito ng maayos. Babalik ka ba ng matiwasay? Papa, go! Malapit na niyang mahabol! Baboy, go! Huwag kang magpahabol. Papa, mag-ingat ka! Huwag mong takutin ang baboy! Hindi mo ba dapat alalahanin ang papa mo? Ang cute-cute ng baboy! At bata pa ang baboy, si Papa ay matanda na, kaya hindi na kailangang mag-alala. Asawa ko, bakit hindi mo subukang yakapin na lang? Mama, ang tanga ni Papa, tutulungan ko siya. Nanan. Baboy, nandyan na ako. Papa, sabay tayong manghuli. Hindi na yan makakatakas. Mama, baboy, tulungan mo ako. Asawa ko, sapat na ba ang panonood mo ng palabas? Matutulungan mo ba ako? Narinig kong nasa Shaw Corporation ka, pero tinawag kang may bahay na berdugo. Ngayon, bakit ka natakot ng ganito sa isang baboy? Ang galing ni Mama. Ang galing ng misis ko. Madumi. Pinagtawanan mo na ako, tapos ngayon, dinidiri mo pa ako? Tama? Kailangan lang talagang ihanda ulit ang patukan ng baboy na ito. Paumanhin? Misis? Gusto lang kitang tulungan? Mabuti na lang at hindi kayo nakita ng aking biyenan. Nagtungo sila sa kusina para asikasuhin ang baboy. Sige na, hindi kita dinidiri. Tara, samahan mo ang mahal kong asawa. Umuwi para magpalit ng damit. Mahal, Tara. Xiao, hindi ka lang gwapo, masipag ka pa, at matiyaga. Ang anak naming si Yuning ay matagal nang walang nobyo. Kung makakahanap siya ng kasing buti mo, tatahimik na ang kalooban namin ng wang ate mo. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Wala naman akong sinasabing mali. Tito, sige po, mauna na kayo, magpapalit lang ako ng damit. Sige, uminom tayo mamaya. Xiao, bakit ganyan ang ayos mo? Napakasira na ng manggas mo. Bilisan mo at hubarin. Tatahiin ni ate. Ano kung punit? Nasugatan ka ba? Ayos lang. Nining, bakit ba ang concern mo kay Xiao? Ako. Hindi ba nasugatan si Xiao Tito dahil pinapakain niya ang mga baboy natin? Titingnan ko lang kung gaano kalala ang sugat. Baka kailangan nating magbayad ng medical expenses. Ikaw na bata ka, talaga bang ang pera lang ang nasa isip mo? Pera pa rin ang iniisip mo sa panahong ito? Wang ate, ang damit ko naman na ito ay ordinaryo lang. Hindi naman ito mahal. Matagal ko na rin itong suot. Itatapon ko na rin talaga ito. Nagsisinungaling ka ng walang pakundangan. Isang custom-made na damit na nagkakahalaga ng daan-daang libo, bigla na lang naging ordinaryo. Ayon po kina tita at tito, magpapainit daw ng tubig para balatan ang baboy. Hindi ko pa po nakikita. Nakakatakot po ba iyon? Tita, pwede mo po ba akong dalhin doon? Malaki na po si tatay. Kaya na niya pong alagaan ang sarili niya. Sige, dadaling ka ni tita doon para tingnan. Xiao, hindi kagaya ng sa syudad dito sa probinsya. Ang damit mo ay mahal at hindi matibay. Ito ay damit ng kuya mo. Lahat ay malinis. Magpalit ka mamaya. Mabuti. Halika na, baby. Kumusta ka? Masakit pa ba ang sugat mo? Ayos lang. Kung gayon, mahal kong CEO, palitan mo na ang lumang damit ng tatay ko. Wife, parang nasaktan talaga ako. Hindi ako makapagpalit ng damit. Baka kailangan mo akong tulungan sa pagpapalit. Ako. Ayaw mo bang magsuot ako ng maruming damit? Dati sa bahay, hindi mo ako hinayaang magsuot ng maruming damit. Ngayon dito, hindi mo na ako mahal? Hindi ako. Ayaw ko lang makita nila at malaman ang tungkol sa atin.
Wife, Xiao Qian, halika na. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Mahal ko? Kontento ka pa ba sa pangangatawan ko? Xiao Qian. Ano yan? Nasasaktan ka ba? Dahil nagpapanggap ang mahal ko na hindi ako kilala. Masakit siyempre. Xiao Qian, nasa bahay ako. Huwag kang magulo. Ang tagal na rin nang huli kitang yakapin ng ganito. Sandali lang. Sandali lang. Yuning, kunin mo ang ilang palanggana para sa tatay mo. Naghihiwa siya ng baboy. Yuning? Ate, nakita ko po na lumabas si Ate Yuning kanina. Lumabas? Nasa bakuran lang ako kanina. Hindi ko naman nakita si Yuning na lumabas. Huwag kang mag-alala. Sa kwarto ng isang lalaking tulad ko, hindi basta-basta papasok si ate. Anak Xiao, tapos na ba ang pagpapalit mo ng damit? Nakita mo ba si Yuning? Anak Xiao? Hindi. Hindi, papasok na ang nanay ko. Ang nanay ko. Anak Xiao? Ate, nakita ko po na lumabas si Ate Yuning kanina. Sigurado po akong wala siya rito. Mamatay sa kamay ng asawa. Xiao, anong ginagawa mo? Nag-ehersisyo ako. Nakita mo ba si Yuning? Parang lumabas siya kanina. Lumabas siya? Siguro abala ako sa pagkiskis ng balahibo ng baboy sa bakuran kaya hindi ko siya napansin. Xiao, Aba, ang lamig ng panahon. Huwag ka nang mag-ensayo. sige. Magsuot ka na ng damit ni June. Baka magkasipon ka. Ay, sige, sige, sige. Nasaan ka galing? Batang babae ka. Kanina pa kita tinatawag, bakit hindi ka sumasagot? Nasa itaas po ako kanina, naka-headset at kausap ang kaibigan ko. Hindi ko po narinig. Bakit po, Mama? Hindi na kailangan na yon. Nga pala, bumili ka ng prutas at gulay sa palengke? At bumili ka na rin ng 2 isda, kulan ang mga pagkain sa bahay para sa bagong taon. Opo, Aba, teka muna. Sasama ako sa'yo? May bibilhin din kasi ako. huwag ka nang sumama para hindi ka makaabala. Manatili ka na lang sa bahay. Ikaw na bata ka? Paano mo kausapin si Tia Xiao mo? Isama mo si Tia Xiao, narinig mo ba? Opo, Mama. Tara na, Tio Xiao. Ate Wang, mauuna na po kami. Yuning, dinala mo ba ang boyfriend mo rito para magbagong taon? Hindi siya boyfriend. Malayo naming kamag-anak. Malayo naming kamag-anak. Sabi ko na nga ba may pagkakapareho sila, kamag-anak pala. Nakabalik na kayo? Opo, nakabalik na po kami. Ang tagal ko nang hindi nakapunta sa lugar na napakaganda at napakalinis ng hangin. Oo. Sa aming nayon, bihira lang ang gumagamit ng sasakyan para bumiyahe. Karaniwan ay naglalakad lang. Pero, napakaliit ng nayong ito at mahirap din ang daan, kaya bibihira ang mga may-ari ng negosyo na gustong mamuhunan dito. Gumawa ka ng panukalang proyekto para sa Cloud City Resort at ipadala sa akin. Hoy, Kian, dalian mo. Ay, padating na! Hoy, marunong ka bang bumili ng gulay? Huwag kang mag-alala. Nag-research na ako online at natuto na rin ako ng ilang tips sa pagtawad. Ang ganoon ba? Sige, ikaw ang bumili ngayon. Sige. Bumalik na si Ning. Ah, Kuya Fuguy. Ito ang mga bagong dating na gulay ng pinsan, sariwang-sariwa. Ibibigay ko sa iyo sa cost price. Dito na kaya? Ikaw ang magpasya.
Magkano? 220. Bawas ko na ang singil, 200 na lang. Magkano ang gusto mo? Anong alam mo? Ito ay mga bagong dating na high-end na produkto mula sa ibang bansa. Binibenta per piraso. Naku, napakataas ng presyo. Napakataas. E di ikaw ang magbigay ng presyo. Kung ayos sa'yo, kunin mo na. Sabi sa video, kapag tumatawad, dapat kalahati ang ibabawas. 100? Pwede ba? Deal. Sandali, teka muna. 25 piso bawat isa. Ginto ba yan o pilak? Paano mo nasabing pupwede kang magbenta sa ganyang presyo? Black market ka ba? Hoy, hoy, hoy! Magkamag-anak tayo? Bakit mo naman kakampi ang ibang tao nilulugi ang sariling negosyo? Kung hindi lang dahil pinsan kita, matagal ko na sanang ipinagsumbong sa pulis para dakpin ka. Tara, 50 pwede ba? 5 piso na lang din, sige na. mahal naman nabili itong tanghulo. Ang tagal ko nang hindi nakabalik sa nayon, kaya hindi pa rin ako sanay sa presyo ng bilihin. Ang alam lang ay kumain. Anong nangyayari sa iyo? Babae ka. Si Xiao, kahit sabihin nating parang pamilya na siya, panauhin pa rin siya. Bakit lahat ng bagay, siya lang ang nagdadala? Napakawalang hiya. Ibigay mo sa akin. Ayos lang, Kuya Lee. Ako na. Tama? Ngayon, ang isang mahusay na lalaki tulad ni Xiao ay bihira ng makita. Gwapo pa, sayang may asawa at anak na pala siya. Oo nga. Ang isang kasing husay ni Xiao, kahit single pa, hindi pa rin siya bagay sa atin. Na matakaw na babae. Tatay, anong sinasabi mo? Anong ibig sabihin ng hindi ako bagay? Masyado namang mahusay ang anak mo, ha? Anong silbi ng pagiging mahusay? Xiao, hindi mo talaga alam ang ate mo noon, pinakilala ko sa kanya para mag-date, pero tinanggihan niya lahat. Ngayon, ilang araw na ang nakalipas, pinakilala ulit ng tiya niya sa kanya ang isang lalaki. Xiao, sa pagkakataong ito, kailangan mo siyang kausapin ng maigi. Sige. Talagang kakausapin ko siya ng maigi. Ay, napakagaling. Aba, bukas ko na lang yayayain si Xiao Zhao. Ay ma, huwag mo na akong pilitin mag-blind date. Malapit na ang bagong taon. Pwede bang hayaan mo akong magkaroon ng magandang bagong taon? Kung hindi ka magpapakasal at hindi magbi-blind date, hindi magiging maganda ang taon. Ay, may kasintahan ka na ba sa labas kaya ayaw mong mag-blind date? Kaya ka ayaw mag-blind date? Ako, Si Xiao, nagtatrabaho ka rin yata sa Jiangcheng, tama ba? Opo. ma, buong araw mo, walang iba kundi blind date. Hindi mo ba gusto si Xiao Qian? Sige, kung gayon hahanap ako ng isa, gaya ni Xiao Qian, na may anak, para maging lola ka agad. Aba, walang hiya kang bata ka. Maglakas loob ka. Tay, huwag kang magpapanik. Kukunin ko ang gamot mo. Bilisan mo, uminom ng gamot. Kung maglakas loob kang magpakasal sa kung sino lang at maging stepmother, itong bahay na ito, huwag ka nang babalik kailanman. Ang anak ng kapitan, pinahirapan hanggang sa mamatay ng kanyang stepmother, ang pera rin para sa pagpapagawa ng kalsada ng buong baryo ay kinuha niya. Kung magiging stepmother ka, hindi ba ito nagpapahiya sa akin at sa tatay mo sa baryo? Hindi ba ito nagpapahiya sa akin at sa tatay mo sa baryo? Tay, huwag kang magpapanik. Inumin mo muna ang gamot. Hindi ko nasasabihin. Uminom ka muna ng gamot. Hindi ko nasasabihin. Uminom ka muna ng gamot. Ningning, hindi sa kami ng tatay mo ay may pagkiling, pero hindi mo ba naisip? Anong uri ng tao ang nagiging stepmother? Anong uri ng tao ang nagiging stepmother? May ilan na namang maganda. Mama? Yunin, wag mo nang galitin ang tatay mo. Gusto mo talagang ang tatay mo ay masaktan ng husto bago ka tumigil. Sige, ipapangako ko sa inyo. Pupunta ako sa blind date. Kian, paumanhin, ang date na ito. Tiyak na hindi ko ito seryosohin. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang nasa puso ko. Naniniwala ako sa iyo. At sa bagay na ito, ang pangunahing responsibilidad ay nasa akin. Ako ang dahilan kung bakit ka magiging stepmom at naiipit ka tuloy. Mama, patawad. Kasalanan ni Nanan. Kasi napagkamalan tuloy si Mama ng lola at lolo. Hindi ito kasalanan ni Nanan. Si Mama ang hindi nakahawak ng maayos sa sitwasyon. Pero huwag kang mag-alala. Kahit malaman pa ng lola at lolo ang totoo, siguradong magugustuhan pa rin nila. Si Nanan katulad ngayon. Mama, huwag kang mag-alala. Sisikapin naming mabuti ni Papa na magustuhan kami ng lola at lolo. Mauuna na ako. Magpahinga ka ng maaga. Gabing-gabi na. Bakit galing pa si Yunin sa kwarto ni Xiao? Gising na? Nagsusuklay pa? Nagsusuot pa ng kuwintas? Ay, mukhang seryoso talaga sa blind date. Para bang mayroong ilang tao na nakalimutan na mayroon pa silang lihim na asawa at anak. Ayan, Xiao Qian.
Huwag kang maging walang katuwiran. Pangtulog ang suot ko. Kung gayon, bakit pakiramdam ko ngayon? Mas maganda ka. Paano ba naman? Ang ganda pa rin kahit nakapajama. Hayaan mo na. Mag-blind date ka na. Iwanan mo kami, ninannan na dalawa. Walang nagmamahal, walang nag-aaruga, umiiyak dito sa bahay. Ayan. Umiyak, umiyak, umiyak ang lalaki. Hindi iyon kasalanan. Wala lang ba akong magawa? Huwag kang magulo. Paano kung makita tayo ni nanay mamaya? Ayos na. Huwag kang mag-alala. Nandyan ka na sa akin. Paano ako makikipag-blind date sa iba? Haha. Nanay, Anong ginagawa ninyo? Haha, inaaya ko lang si Ningning. Hindi ba may blind date siya mamaya? Gusto ko lang na magbihis siya ng mas maganda? Siguro ang sinabi ko sa kanya. Medyo hindi niya nagustuhan? Hindi ba, Ningning? Ah, Xiao Xiao, anong nangyari sa'yo? ha? Wala. Natamaan lang sa maliit na poste. Hahaha. Ningning, bakit mo sinisindak ang iyong Tito Xiao? Pinapayuhan ka namin, iyon ay para sa iyong kapakanan. Tingnan mo ang suot mo. Ano ba ito? Darating na si Joe, sandali lang. Bilisan mo at magpalit ng damit. Mama, ay naku. Halika na. Liyuneng, Wala tayong magagawa. Sobrang ganda ng asawa ko. Isa rin itong problema. Kaya kailangan kong gawin ito. iyan ang naiisip mong ideya? Hindi ako. Hindi ikaw? Sino pa ba? Hindi talaga ako. Sa bahay na ito, bukod sa'yo, mayroon pa bang pangalawang tao na tututol sa date na ito? Siguradong ang mag-ama ang gumawa niyan. At gusto pa nila akong pagbintangan. Sige na. Inaamin ko. Ako ang gumawa. Ay, kung ganoon, ngayon, hindi na ba ako kailangang mag-date? Kahit nakasuot ka ng pantulog ngayon, ang date na ito, kailangan mong puntahan para sa akin. Mayroon akong damit dito na bagay kay Yuneng para sa date. Talagang maingat si Xiao. Bilis, suotin mo at ipakita kay Mama. Halimaw, Magaling, Yuning. Yan ang isusuot mo para sa date mamaya. Ay, Hindi hindi. pwede. Bakit? Hindi ba maganda ang damit na ito? Maganda ang damit na ito. Maganda ang kalidad. Ningning, suotin mo na lang ang damit ni Mama. Aray, bagay! Tingnan mo ang purple na maliit na sombrero. Ipinapakita ang karangalan at kagandahan ni Yuning. Itong green na, maliit na, sweater, na may pink na maliit na jacket, nagpapakita ng artistikong pagkamalikhain. Ay, parang doon sa, kung ano, abstract art. O anong art ang pakiramdam, ha? Ay wag kang magsalita. Mukha talagang ang mga drawing ni Ningning, ha? Tingnan ninyo itong printed black pants. Ipinapakita ang kalmado at tahimik na pagkatao. Itong pantalon, mukha talagang kalmado. Sa buong katawan ay nagpapakita ng dalawang salita. Fashion! Puro kalokohan. Pero maniniwala ang mga magulang ko. Oo, kaya pala tayong dalawa. Hindi masyadong nauunawaan ang fashion. Ha 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 ha. Ay naku, tama na. Huwag na kayong mag-away. Hubarin ko lang ang damit. Ay, hindi na kailangang palitan. Panigurado si Xiao Zhou na yan. Hindi, Mama. Talaga bang balak mong suotin ko ito kapag makikipagkita? Mamaya, iiwan namin sa inyong dalawa ang sala. Kailangan ninyong mag-usap ng maayos. Si Xiao Zhou ay anak na nakita naming lumaki ng papa mo. Mapagkakatiwalaan siyang tao. Kung gusto mo siya, ngayong taon, iset na ang kasal. Ganoon ba? Ang bigat sa dibdib namin ng nanay mo ay nabunot na. Aray, may isa pa akong mungkahi. Bakit hindi? Iwanan na lang natin si Nanan. Matalino ang batang ito at makakatulong siya sa pagpili ng tama. tama po ate. Ang mga bata ang may pinakamatalas na paningin. Huwag kang mag-alala, pangako. Hindi ako magiging abala. Sige na nga. Itong suot kong damit. Iyong, Tinitigan po ni Tito ang damit ni ate. Ibig sabihin, hindi po ba maganda? Hindi. Ate, sinabi po ng tito na to na hindi ka maganda at ang damit mo rin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maganda? Sobrang ganda. Bata, halos kaedad ko lang ang ate mo. Pwede mo rin akong tawaging kuya. Mukha ka po mas matanda pa sa papa ko. Papatawagin mo pa po akong kuya? Baka naman, gusto mo lang samantalahin ng papa ko?
Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ha 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 ha. Iyon. Ginoong Joe, ganito po. Yung sitwasyon mo, naunawaan ko na halos lahat. Kinuwento na po lahat sa akin ng nanay ko. Napakabait niyo po, napakabait talaga. Pero, napakabuti mo talaga. Pero, Ganon din pakiramdam ang ko, iniisip kung sa tingin mo ay akma. Makakabili na ang mga magulang ko ng bahay sa susunod na taon. Kapag nagpakasal tayo at nagkaanak, pwede ring pumunta ang mga magulang ko para tulungan tayo. Hindi ba iiyak ang mga magulang mo kapag narinig ka nilang magsalita ng ganyan? Umasa sa magulang para sa bahay? Umasa rin sa magulang para magpalaki ng anak? Ikaw nga ay tunay na mabuting anak ng iyong mga magulang. Ningning, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, ha 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 ha. Mr. Joe, ganito kasi. Ang sitwasyon mo, nalaman ko na halos lahat. Pero ang sitwasyon ko, baka hindi mo pa masyadong alam. Wala akong trabaho. Walang hanap buhay. May utang pa akong daan-daang libong pautang na kailangan bayaran. Pagkatapos nito, wala akong balak bumalik para magtrabaho. Mananatili ako sa Jiangcheng. Ayokong tumira kasama ang biyanan, hindi ako magkakaanak, hindi ako maglalaba at hindi ako magluluto. Alam mo ba? ang mga sitwasyong iyon, hindi ko pa masyadong alam. Paano kung pag-isipan ko muna? Ay, pag-isipan mong mabuti, gamitin mo ng husto ang maliit mong isip. Ate, kita mo ang mukha niyang walang gana? Tiyak na ayaw niya. Tara na. Chow? Maayos ba ang inyong usapan? Salamat po, Tia. Maayos naman. Maayos ang aming usapan. Nanan, tara, ilalabas ka ni tita para maglaro. Ano ang sitwasyon sa loob? Nanan, hindi ba napakabuti ni Kuya Joe? Sa 10 milyar rito, walang gaanong tao na hihigit pa sa kanyang sitwasyon. Ganyan na ang ayos niya. Baka nagustuhan na talaga? Anong klaseng paningin ba iyan? Ay, Baka naman, hindi nila nagustuhan, hindi sila nagkasundo. Paano naman mangyayari iyan? Ang anak naming babae, may hitsura, may pinag-aralan, paano naman hindi siya magugustuhan? Nanan, bilis, sabihin mo, anong nangyayari sa loob? tita, gusto ng kuya na iyon na ang ate ay hindi lumabas para magtrabaho. Dapat niyang paglingkuran ng mga biyenan umaga at gabi. At gusto rin ng kuya na yon na ang ate ay magkaanak ng 2 sa loob ng 3 taon at 3 sa loob ng 5 taon. Hindi pwedeng lumaban kapag sinaktan at hindi pwedeng sumagot kapag ininsulto. Ano? Pati si Ningning ay sasaktan at mumurahin? Sobrang-sobra na yan. Hindi naman ganyan si Kuya Joe. Kuya Lee, hindi mo talaga lubusang kilala ang tao. Isa pa, hindi naman magsisinungaling ang batang ito. Sa tingin ko, isa lang siyang lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Ang anak na pinaghirapan kong palakihin, ako mismo ay hindi magawang saktan. Wala pang ang katiyakan ang lahat, iniisip na niya agad ang pananakit at pang-aabuso. Hindi pwede, hindi matutuloy ang pakikipag-ugnayan na ito. Tara. Tara. Mama, mag-usap tayo, ma. Aba, ikaw na bata ka? Lumayas ka. Hindi po. Ano? Anong nangyari? Anong tinitingnan mo? Isang basura, tulad mo? Hindi ka karapat-dapat makipag-usap sa anak ko. Mayroon po ba tayong hindi pagkakaintindihan? Anong hindi pagkakaintindihan? Umalis ka. Teka, Tito. Umalis. Tara na, Tito, umalis. Lumayas ka. Lumayas ka. Ate, at ito pa. Ibinigay ko sa iyo. Aba, ikaw na, hayop ka. Ilang araw pa lang at ganito na ang nangyari. Lumayas ka. Huwag ka nang babalik pa kailanman. Galit na galit ako dito. Anong nangyari? Wala naman. Nang nagpapahatid lang si Nanan ng balita, medyo dinagdagan niya ng sarili niyang pag-unawa. Medyo? Sigurado ka bang medyo lang? Medyo lang pero nagalit silang dalawa ng ganyan? Sa akin ka lang dapat. Xiao, bakit pakiramdam ko hindi natuloy ang blind date ni Ningning? Mukha ka namang masaya? Hindi naman. Nakita ko lang na malungkot si Yuning. Gusto ko lang kalmahin ang kanyang damdamin. Yuning, ayos lang. Kahit hindi natuloy ang iyong blind date, matagumpay mo namang nakita ang tunay na kulay ng taong iyon. Mas mabuti pa iyon kaysa magkasama kayo at maloko ka balang araw. May punto ka. Ay, ito ba ay maituturing na magandang balita? Ang sinabi mo, bagaman may katotohanan. Bakit parang may kakaiba akong naririnig? Ay nako, si Xiao talaga. Kapag nag-iisip, mas malalim ang kanyang pananaw kaysa sa akin at kay Kuya Lee. Ay teka, sa susunod na date ni Ningning, ikaw pa rin ang papayuhan namin. Ha? May susunod pa? Aba syempre. Huwag kang mag-alala, Ningning. Maraming mabuting lalaki sa baryo. Kinausap ko na ang tita mo. May listahan siya.
Ma, kakagaling ko lang sa kabiguan. Hayaang magpahinga muna ako. Ang sakit. Ningning, sige na nga, magpahinga ka muna ha. Paano kaya, kung idagdag mo muna sa WeChat, yung ilang lalaki, subukan nyo munang mag-usap? Mamaya na lang. Ay ate, pupuntahan ko siya para aliwin. Hindi mo ba nakikita ang kakaiba? Kapag mas tinutulungan ni Xiao, mas nagiging mahirap ang pagde-date ni Ningning. Hindi ba? Ano ba ang alam mo? Si Xiao, tinutulungan si Ningning na alisin ang mga basurang lalaki. Dapat pa nga akong magpasalamat sa kanya. May mukha ka pa bang bumalik dito? Lumayas ka? Aling Wang, sa pagitan namin, mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. Ang sinabi ni Ningning, kanina pinag-isipan ko, hinihiling ko po na bigyan niyo ako ulit ng pagkakataon. May gusto akong sabihin sa kanya. Wala siyang gustong sabihin sa iyo. Umalis ka na. Pwede, pero dapat nandito kami. Yuning? Naipag-isipan ko na, ang lahat ng sinabi mo, kung ayaw mong magkaanak, hindi tayo magkakaanak. Kung gusto mong magtrabaho sa syudad, magtatrabaho ako ng husto, at susunod sa syudad na kinaroroonan mo. At ang iyong pautang sa bahay, pwede akong magsumikap kumita ng pera, babayaran natin iyon ng magkasama. Anong ayaw magkaanak? Anong pautang sa bahay? Hindi kayo nagkatuluyan. Hindi dahil sa iyong mga magulang, hindi ba gusto nilang pahirapan ang manugang? Ang mga magulang ko, tiyo at tiya, alam nyo naman, sila pa nga ang modelo ng sibilisasyon sa bayan, paano sila makakagawa ng pagpapahirap sa manugang? Ay, sabi ko na nga ba may kakaiba? Kanina kasi, galit na galit ako, hindi ko naisip iyon. Ang isang bata na sinanan, imposibleng magsinungaling siya. Kaya ikaw iyon? Liyuning? Hindi ako. Hintayin mo lang kung paano kita bibigyan ng leksyon. Xiao Zhou? Kanina, ang boses ni Tia, medyo malakas. Sana'y hindi mo seryosohin. Ay, Xiao Zhou, mabigat ito. Halika, halika, ibigay mo kay Tia. Halika, ako na. Wag, hawakan mo. Shakyan, anong gagawin? Agad-agad, bumili ng isang sasakyan ng mga regalo at ipadala sa tahanan ng ginang. Ang prutas na ito, ha. Bulok na. Okay lang, antakan. Hehe, si Tio. Gustong-gusto ang bulok na mansanas, matamis at malutong. Masarap. Xiao Zhou, ano ang tingin mo sa aming Yuning? Paano siya? Tia, sa totoo lang, gusto ko si... Uminom ka ng tubig, halika. Sino siya? Ito ay ang batang tiyo ni Yuning. Kami ng anak ko ay nagbakasyon sa Cloud City dahil bago kami rito at hindi pa pamilyar. Buti na lang at ang mabait na si Yuning ay tinanggap kami. Ay, hindi dahil sa'yo. Siyempre, nagpapasalamat din ako kay Ate Wang at Kuya Lee sa tulong na ibinigay ninyo sa akin at kay Nannan bilang mga estranghero. Estranghero? Hindi ba tiyo ka ni Yuning? Ay naku, para sa tatay ko. Kung may connection ka, magkakapatid na kayo. Magkatugma talaga tayo, kapatid. Yuning, huhugasan ko kayo ng prutas. Ay naku, Xiao Zhou, huwag ka nang magpagod. Si Tio Lee na lang ang pagawain mo. Ako na. Ayos lang. Sama-sama. Ayos lang. Ako na. Ningning, Ha? naku, gusto niya sigurong magpakitang gilas sa'yo. Hindi ba mabait si Xiao Zhou? Ma, baka naman. Masipag lang talaga siya at gustong gumawa. Sobra ka lang mag-isip. Mabuti ang masipag, ganyan ang kailangan mong hanapin sa asawa. Ay, pupunta rin ako para tumulong. Ay, tiyo, sa sala na lang po kayo umupo at magpahinga. Ako na po ang maghuhugas. Xiao Zhou, masipag na, magalang pa, at isa pa siyang lingkod bayan sa ating bayan. Sa tingin ko, sa buong paligid, wala kang mahahanap na kasing bait mo. Ang aming si Yunin kailangan kanyang tularan. Tito, mabait din po si Yunin. Kuya Lee, Ay, Xiao, bakit ka nandito? natatakot akong masyado kayong abala, kaya tutulungan ko kayong maghiwa ng prutas. Magtulungan tayong lahat? Kayo, mga nanay, halina't kumain ng prutas. Ang hiwa ni Xiao Zhou sa prutas, ang ganda. Ang hiwa rin ni Xiao Xiao sa prutas ay medyo kakaiba. Halika Yunin.
Ito ang taos-pusong handog ni Xiao Zhou, Ningning, tikman mo agad. Subukan mong kainin ang bulok niyang prutas. Tingnan natin. Ay, gusto ko nga ang prutas na hindi binabalatan. Kakainin ko tong platong to. Ikaw naman, Ningning, ito ang kainin mo. Masarap. Masarap nga. Pero sa huli, maganda talaga ang pagkakapili ng prutas na to. Ang Ningning namin hindi marunong pumili ng prutas. Sa susunod, dapat maghanap ng katulad ni Xiao Zhou na marunong pumili ng prutas. Anong gagawin ng tatay? Ginoong Xiao, dumating na ang regalo ninyo. Dumating na ang kalamangan ng tatay. Xiao, bakit? May binili ka? Sobra ka naman. Nilipat mo ang supermarket. Ilang maliit na regalo lang? Patawarin niyo ako. Tinatawag mong maliit yan? Oo. Ay nako, lahat ito ay masarap na alak. At marami ka pang binili. Xiao, sobra na to. Maraming pera ang nagastos mo, di ba? Hindi ito gaanong magastos. Basta't gusto ninyo lang ni Kuya Lee, okay na. Bukod pa rito, kahit gaano pa kami ninyo kagusto, hindi naman kami maaaring manatili rito ng libreng kain at tulog. Malapit na rin ang bagong taon, parang paunang regalo na ito sa inyong dalawa. Ay nako, gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. Hindi ko lang alam na darating din pala si Xiao Zhou, kaya parang naging bastos ako. Okay lang, hindi ko iniintindi. Gusto nyo, tulungan ko kayong magbuhat? Ay hindi na. Nag-hire ako ng mga kargador. Binilhan ko rin si Yuning ng isang set ng skincare, hindi ko lang alam kung gusto mo. Hindi. Masyadong mahalaga yan. Ibigay mo na lang kay ate. Isang buwan ng sweldo ko yan, espesyal na binili ko para sa'yo. Ikaw na bata ka. Isa rin itong kabaitan mula kay Xiao Zhou. Bilisan mong kunin. Masyadong mahalaga ang bagay na ito. Hindi ko ito matatanggap. Ginoong Xiao, ito ang 10 kahon ng mamahaling skincare na in-order ninyo at ang bag na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nagkakahalaga ng milyon-milyon? Nagkakahalaga ng libo, milyon-milyon. Tanungin mo ang dalaga. Xiao Qian, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Alingwang, Mangli, Yuning, gabi na, mauuna na ako. Xiao Zhou, dito ka na maghapunan. Napakasarap magluto ni Mang Limo. Oo nga, dito ka na kumain kahit sandali. Hindi na, naghihintay pa ang mga magulang ko sa bahay, kaya hindi na ako kakain. Uy, Xiao Zhou, lagi kang bumisita. Si Xiao Zhou ay mabuting bata. Sayang talaga. Titingnan ko si Ningning. Zhao Huan. Iyon, ang nangyari ngayon, pasensya na. Hindi ko inakala, magdadala ka ng ganoong karaming regalo. Ikaw, mabuti kang tao. Ngunit, may mahal na akong iba. Nakita ko na. Ngunit, may anak pa rin siya. Kung magkasama kayo, tiyak na mahirap ang daan sa ating nayon, mahirap ang daan. Ngunit binabati pa rin kita, sana matupad ang lahat ng iyong kagustuhan at makasama mo ang iyong mahal. Salamat. Alis na ako. Yuning. Si Zhao Huan ay dumating lang para bumisita. Sa bagay na ito, wala siyang ginawang mali. Bakit na naman inuunahan mo akong maghiwa ng prutas at nagbibigay ka pa ng regalo? Paano na lang ang karangalan ko? Malapit nang agawin ng asawa ko. Hindi ba ako dapat magselos? Baliw. Pakiramdam mo ba ngayon? May kakaiba kina Xiao at Yuning? Oo. Sa tingin mo, may tinatago ba sila sa atin? Ano naman? Paano ko naman malalaman? Tutulungan kita. Yuning. Tatay, kinagalit mo na naman ba si nanay? Hindi pa ba halata? Hindi na ako pinapansin ni nanay. Tatay, pinilit pa namin si nanay na manatili kami. Kung palisin ka, huwag mo kaming idamay. Tatay, may naiisip ako. Tay, upo. Ang ganda ng pagkain. Gumaling ka sa pagluluto. Hindi ako ang nagluto nito. Si Xiao ang gumawa. Siya ang gumawa. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ang kakayahan ni Xiao, mayroon siyang talento ng isang chef. Ang mga lutuin niya, abot na ang antas ng isang chef. Xiao, ang galing mo pala talaga.
Akala ko pa naman isa kang prinsipe na hindi marunong gumawa ng kahit ano sa bahay, kailangan pang pagsilbihan sa pagkain. Hindi ko akalain, ikaw ay nagwawalis, nagpupunas ng mesa, nagluluto pa, wala kang yabang ng isang prinsipe. Prinsipe naman talaga na lumaki sa layaw. Dito pa matututo magpanggap. Ang tatay ko ay isang ordinaryong mabuting tao sa bahay. Marami siyang alam gawin, tulad ng pag-aayos ng computer, pag-aayos ng kotse, Bumili agad ng bagong kotse at ipadala sa akin. at pag-aayos ng kuryente. Bayaran pa ang 3 milyong singil sa kuryente. Lahat ng yun, alam ng tatay ko. Sigurado ka bang ito ang kaya ng tatay mo? Hindi ka na naman ba nag-overthink? Nanay, hindi nag-overthink si Nanan. Sobrang cute lang. Ang tatay ko ay isang lalaking may kapangyarihan ng pera. Ang maliliit na bagay na ito ay madaling ayusin. Si Sho ay masipag, mabilis magsalita, guwapo. Wala kang makikitang kasing husay niya sa lahat ng lugar. Shaw, mayroon ka pa bang kapatid? Ha? Kasing edad ni Ningning? Kung mayroon, dapat mong ipakilala kay Ningning. Nay, kumakain tayo. Kailangan mo pang ipakilala sa akin habang kumakain? Hindi ma. Kumakain tayo. Kailangan pa ba akong ayusin sa pakikipag-date habang kumakain? Ikaw bata ka. Hindi ba para sa ikabubuti mo to, ma? Napakahusay ni Xiao. Ang kapatid niya, tiyak na isang natatanging tao rin. Wala akong kapatid na lalaki. Paano pinsan? Nag-iisang anak lang ang mga magulang ko. Ganoon ba? Kumain tayo, kumain. Ito ang kauna-unahan kong ginawang matamis at maasim na ribs. Tikman nyo? Xiao, unang beses mo lang magluto. Ganito na kasarap. Pinakagusto ni Ningning ang matamis at maasim na ribs. Ang gawa mo, mas masarap pa sa gawa ng tatay niya. Yuning, tikman mo rin. Bakit ka nakatulala? Pinapatikim ka ni Tito Xiao mo ng gawa niyang matamis at maasim na ribs. Kumusta ang lasa? Ayos lang. May problema ba ang panlasa mo? Sinasabi mong ayos lang gayong masarap naman. Hindi ka ba marunong magpahalaga? Aray, Yuning, bakit mo ako sinipa? Hindi ko. Pasensya na pa. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinipa ang tatay mo. Ako naman ang sisipain mo. Ganoon ba? Hindi ma, hindi ko. Hindi ko sinasadya. Pasensya na, hindi ko gustong sipain ka. Kung ganoon, kung hindi mo ako sisipain, sino ang sisipain mo? Si Tito Xiao mo? Wala akong gustong sipain. Ako, hindi ko sinasadya, okay na ba? Ang bata na to. Atiya, matagal nang nakaupo si Nanan at madalas din siyang makasipa ng tao habang gumagalaw. Nan, dapat mag-ingat ka na pagkatapos nito. Yuning, sa susunod, bantayan mo siya. Paano kung masipa niya si Tito Xiao mo? Alam ko na, ma. Kain na tayo, kain na. Sino yan? Ako to. Ano ang kailangan mo? Yuning, humihingi ako ng tawad. Alam ko, gusto ng mga magulang natin si Zhou Huan. Pero kung hindi ko ipapakita sa kanila, baka tuluyan kanyang agawin. Ayoko lang. Mawala ka. Yuning. Si Zhou Huan ay normal na pumunta sa blind date. Ako ang nagtago ng kasal ko. Para makipag-date, ako ang may kasalanan sa kanya. Siya ay may mabuting intensyon at nagdala ng regalo para humingi ng tawad. Ikaw naman, sa harap ng lahat, hinampas mo siya ng pera. Xiaoqian, galit na galit ako. Yuning. Nagkamali ako. Asawa ko, nagkamali talaga ako. Hindi na mauulit. Patawarin mo na ako. May susunod pa? Sumusumpa ako? Hindi na mauulit. Kung malaman ng mga magulang natin, tiyak na hindi sila papayag na magkasama tayo. Yuning, ayoko talaga mawala ka. Sige na. Ang pagsisimula ng kasal natin, kahit isang pagkakamali. Ngayon, buong puso akong ikakasal sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa mga magulang ko, magtutulungan tayo. Siguradong tatanggapin ka nila. Anong ginagawa niyo? Xiao, Yuning, anong ginagawa ninyo? Yon. Natahi ko na ang butones ng damit mo. Kaya papasok na ako. Yuning, salamat ah. Ay, wala yon. Di na kailangan. Matulog ka na. Ate Wang, nahulog kasi ang butones ko, kaya pinatahi ko kay Yuning. Talaga? Kung wala naman, bababa na ako sa kwarto. Good night.
Oldly, sa tingin ko, mayroong problema sa pagitan ni na Yuning at Xiao. Gumising ka nga. Ano? Tulog ka lang ng tulog buong araw. Ha? Kanina, parang nakita ko si Xiao na niyakap si Yuning. Ano? Niyakap ni Xiao si Yuning. Hindi ko rin masyadong nakita ng malinaw. Ay nako, sigurado akong namamalikmata ka lang. Paano naman yayakapin ni Xiao si Yuning? Matulog ka na, matulog ka na. Punit ang manggas. Ha? Hubarin mo agad. Tatahiin ko para sa'yo, ate. Punit? Nasaktan ka ba? Tanungin nyo, yang babae. Ay, kawawa ka naman. Siya, paano mo naman gagawin ang ganitong gawain? Ilapag mo na iyan. Magwalis lang naman, hindi ito nakakapagod. Matagal na akong nakatira dito, bakit ka pa rin masyadong formal sa akin? Xiao, huwag ka nang mahiya sa akin. Magpahinga ka na. Sige, Ate Wang, salamat sa iyong pagod. Magandang umaga. Ay, Uminom ka muna ng tubig, malapit na ang pagkain. Pinalamig ko na. May mali. May mali sa kanilang dalawa. Ma, ano ba iyan? May malawak na espasyo roon, pero gusto mo pa ring sumiksik sa akin. Halos matapon ang tubig. Masama bang tumabi sa iyo si nanay? Sige na. Xiao, hindi ka pa rin kinakausap ng asawa mo, ano? Sa tagal na, hindi ko pa kayo nakikitang magkausap. Hindi ba nami-miss ni Nanan ang mama niya? Nag-uusap naman kami, huwag kang mag-alala. Kadalasang, sa kwarto kami nagtatawagan. oo tita. Araw-araw na nakikipag-usap si mama kay Nanan, huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal pa rin ni mama si Nanan. Ganoon ba? Xiao, siguradong tapos na ang pagkain para kay Kuya Jun mo. Tulungan mo siyang magdala. Hindi naman siguro nagdududa ang mga biyenan ko, ano? Mabuti na rin. Tsaka, malalaman din naman niya ito sa bandang huli, kaya mas mabuti kung gagamitin ko na ang pagkakataon na ito para magpakitang gilas. Para mapabilis ang pagpapatakbo ng resort project. Ipaabot na ngayon ang kontrata ng proyekto. Sige, tutulong ako. Kapitan, totoo? Oo. Kuya Lee? Kakatawag lang ng kapitan. Sabi niya, napansin ng isang malaking boss ang ating baryo at gagawin na itong resort. Maganda ang bahay natin at kasama rin sa proyekto ng pagbabago. Narinig ko, makakakuha tayo ng 300,000 pisong pambayad sa renovation ng bahay. Talaga? Sinong boss ang may ganoong pananaw? Direkta niyang pinili ang ating baryo. Ay, ngayon ay isang magandang araw, kailangan nating uminom ng 2 baso. Ay, Xiao, habang tinitignan kita, lalo kang nagiging kamukha ko noong bata pa ako, gwapo at magaling magsalita. Hehehe. Sino kaya ang mapapalad na anak na babae na makakasal sa iyo? Pero, may mga tao na hindi marunong magpahalaga, palagi nilang iniisip na hindi ako karapat-dapat at itinatago ako. Ang asawa ni Nanan ay hindi talaga marunong magpahalaga sa biyaya. Bulag sa ginto, mas may pananaw pa ang bulag na pusa sa kanto ng baryo. Bulag na pusa? Kuya Lee, dumating ang boss mula sa syudad para pirmahan ang kontrata sa iyo. Ay, Kapitan, Ipapakilala ko sa iyo si Xiaomin. Siya ang project manager ng resort. Si Manager Yue. magandang araw po Manager Yue. Tara, upo na po kayo, upo na. Ito ang kontrata para sa renovation ng bahay niyo. Pirmahan mo. Ano? Bakit 3,000 lang? Hindi ba 30,000 ang napag-usapan? Anong 30,000? Ang luma na ng bahay niyo? Gusto niyo pa ng 30,000? Nababaliw ka na ba? Dalhin mo yung project proposal mo at umalis ka. Hindi kami sasali sa proyektong ito? Mababang uri ng tao, huwag kang magpakabobo. Ang makipagtulungan sa aming Xiao Group ay isang biyaya para sa inyo. Pipirmahan mo man o. Hindi ay pipirmahan mo pa rin ang project proposal na ito. Nabalitaan ko ang Xiao Group ay namuhunan ng malaking halaga sa proyektong ito ng resort. Pero sinasabi mo na 3,000 lang? Ang natitirang pera ay napunta na ba sa bulsa mo? Naaalala ko na 300 milyon ang inilaan ni Papa. Ano? Totoo bang ang papa mo ang nag-invest? Oo, gusto sana ni Papa na surpresahin si Mama. Pero dahil sa masamang taong ito, nasira ang plano ni Papa. Mama? Sinong mama? Ang sabi ko po, ang mama ng magandang ate ay napakagaling. Hindi siya natatakot sa masamang tao. Salamat,
Aking munting mahal? Ikaw na maganda lang ang mukha, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong malaking halaga? 3,000 lang ang binigay ng kumpanya sa bawat pamilya. Kung hindi kayo pipirma, huwag niyo akong sisihin kung maging marahas ako. Sige, gusto kong makita kung gaano ka kakasama. Mga tauhan, Dad, huwag ka munang magalit. Gamot, bilis! Inumin mo na ang gamot! Hindi kami pipirma. Huwag ninyong pagnakawan ang bahay namin. Ikaw ba si Mr. Yue? Sinasabi ko sa iyo ngayon, ibigay mo ang pera na ninakaw mo. Kundi, makikita mo ang hinahanap mo. ikaw na walang kwentang lalaki, naglakas loob kang magpakitang gilas sa akin? Xiao. Alam namin ni Ate Wang na mabuti ang iyong intensyon, ngunit malaki ang pamilya Xiao at maraming koneksyon. Hindi mo sila pwedeng kalabanin. Umalis ka na. Ayaw naming madamay ka. Kung ako ang tatanungin, ang amo ng Xiao Group na iyan ay siguradong walang puso at isang masamang tao. Hindi ko alam kung gaano karaming masasamang bagay ang ginawa niya para lang marating ang posisyon niya ngayon. Bakit hindi ka na nagsasalita? Takot ka na. Mr. Yue, mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang mananakit. Xiaomin, Laoli, pirmahan nyo na ang kontrata. Ang mga tao ni Mr. Yue ay naghihintay sa pasukan ng nayon. Hindi nyo sila kakayanin. Ulit? Sa huling pagkakataon? Ibigay mo ang pera na ninakaw mo. Ako ba ang Xiao Group o ikaw? Sino ka ba sa tingin mo para diktahan ako? Sinabi kong 3,000 piso ay 3,000 piso. Sa kontrata ng Xiao Group, malinaw na nakasaad na bawat kababayan ay makakatanggap ng hindi bababa sa 30 milyong piso bilang bayad sa kooperasyon para sa redevelopment. Tungkol naman sa mga taong ito, kung maglakas loob kang, galawin sila ngayon. Bukas, haharapin mo ang blacklist ng Xiao Group at ng buong industriya. Xiao. Ano ka ba? Bakit sa isang salita mo lang, ma-blacklist mo sila? Tinatakot ko lang sila. Akala ko pa naman kung sino kang dakilang tao. Ang kapatid ko ay isang mataas na ehekutibo sa Xiao Group. Kung kayong lahat ay maglakas loob na gumawa ng gulo, lahat kayo ay ikukulong. Paano mo nalaman na ako ay mula sa Xiao Group? Ginagaya ko lang sila. Hindi ka ba kaapelido ng walang pusong presidente ng Xiao Group? Matalino talaga si Kuya Lee. Kuya Yue, mukhang tiyak ang kanyang sinasabi. Alam pa niya ang nilalaman ng kontrata ng kumpanya, baka talagang may pinagkukuhanan siya ng kapangyarihan. Ang direktor ng Xiao Group, hindi ba't sabi nila darating maya-maya? Baka naman hintayin muna natin. Puntahan ko, pinapalakas ang loob ng iba at pinapahina ang sariling kapangyarihan. Duwag. Katakutan ko pa ba siya? Ay, huwag kang mag-alala, Presidente Zhuang. Maayos ang lahat dito. Mayroong lang isang batang lalaki na ayaw pumirma ng kontrata. Pero malulutas ko ito kaagad. Presidente Zhuang? Si Zhuang Qiuhe, tama? Sige, gusto kong makita ang kontratang 3,000 piso kung maglakas loob siyang papirmahin ako. Mapangahas, gusto kong makita sino ang batang lalaki na naglakas loob na hindi pumirma ng kontrata at hadlangan ang proyekto ng aking Xiao Group. Ang asawa ni Presidente Xiao. Anong Xiao, President? President Xiao, Madam? Mama, baka mali lang po ang dinig nyo. Oo. Mali po ang dinig nyo? May accent po ako? Sinasabi ko po, tutulungan si Little Yue. President Zhuang, itong walang kuwentang lalaki ang gumugulo? Ayaw niyang pirmahan ang kontrata. Anong walang kuwentang lalaki? Maniwala ka. Bubugbugin kita hanggang sa mamutla ka. President Zhuang, ikaw ba yan? Umalis ka. Sir, ano po ang utos nyo? Ano ang hitsura ng orihinal na kontrata? Alam na alam mo sa puso mo. Kung magkano ang nararapat sa mga residente, ibigay sa kanila. Kahit 1 sentimo ang kulang. Naiintindihan ko. 30,000 piso ang kompensasyon ng bawat pamilya. Paano naging 3,000 piso? Sigurado akong nagkamali ang mga tauhan. Pupuntahan ko agad sila para ipaprint ulit ang kontrata. President Yue. Tungkol naman sa taong ito, sa tingin ko, hindi na siya angkop sa Xiao Group at hindi na rin sa industriyang ito. Naglakas loob kang magsawalang hiya, mang-api ng tao, sirain ang imahe ng Xiao Group. Ang industriyang ito, hindi ka nakakasya rito. President Zhuang, alam ko na ang pagkakamali ko. Dalhin nyo. Bigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay. President Zhuang. Itong si Zhuang Qiuhe? Walang problema. Pagbalik ko sa grupo, masosolusyonan ko siya ng maayos. Little Xiao, ikaw ba ang nagbigay ng
Ilang salita sa Zwang President na iyon. Hindi lang niya pinirmahan ang 30,000 piso nating kontrata. Pinarusahan pa niya si Yue President. Hindi ka karaniwang tao, tama? Hindi ka karaniwang tao, tama? Ha? Si Ate Wang? Ganito kasi. Kung hindi sila susunod sa kontratang napagkasunduan, sasabihin ko sa amo nila. Baka natakot sila nang marinig yon. Talaga? Oo nga, ang tatay ko ay napakatalino. Huwag na kayong tumayo dyan. Hindi pa tayo nakakakain. Gutom na ako. Kumain na kayo. Hindi maganda ang dating nilang dalawa. Aba, asawa ko, paano kung magkaibigan lang talaga sila at hindi katulad ng iniisip natin? Ano ang gagawin natin? Mabuti kung wala. Pero paano kung meron? Aalisin ko ang balat ng walang hiyag iyon. Ano ba ang hindi niya kayang gawin ng maayos? Para lang sirain ang kasal ng iba at maging kabit? Ay. Si Yuan Zhao, nabalitaan ni Tia na nakauwi ka na sa baryo. Umuwi na rin si Ningning nitong mga nakaraang araw. Lumaki kayong dalawa ng magkasama at ilang taon na kayong hindi nagkita. Dapat siguraduhin mong pumunta ka sa bahay ni Tia bukas para kumain. Sige, so napagkasunduan na iyan, ha? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, kailangan mo ring mag-ayos kahit nasa bahay. Hindi naman sinasabi kong mag-ayos ka araw-araw. Paminsan-minsan lang, bigyang pansin ang iyong hitsura. Halimbawa ngayon. Ngayon? Anong meron ngayon? May espesyal ba? Siyempre espesyal. Si Yuan Zhou kakauwi lang ngayon at darating siya sa bahay natin maya-maya. Hindi ba dapat mag-ayos ka ng mabuti para salubungin siya? Talaga? Uuwi si Yuan Zhou ngayon? Ilang taon na rin kaming hindi nagkita, hindi ko alam kung anong itsura na ng batang iyon ngayon. Sino si Yuan Zhao? Si Yuan Zhao ay matalik na kaibigan ni Yuning mula pagkabata. Mula pa pagkabata ay maganda na ang kanilang relasyon. Ay, kung hindi lang sana nag-aral sa ibang bansa si Yuan Zhou, baka matagal na silang nagkasama. Inay, ano bang pinagsasabi mo? Ako at si Yuan Zhao, magkaibigan lang kami mula pagkabata. Maganda lang ang aming relasyon, walang ibang relasyon. Sige, walang ibang relasyon? Okay na ba? Nung bata pa kayo, madalas kayong maglaro ng bahay-bahayan, tapos mag-asawa pa kayo. Darating na si Yuan Zhou maya-maya. Bilisan mo at magpalit ng damit. Ma, hindi na po yata kailangan? Bilisan mo na, sige na. Sumunod ka na, sige na. Ate Wang, itong si Yuan Zhou, kasal na ba? Oh, Xiao. Tama ang tanong mo. Hindi pa kasal si Yuan Zhou. Xiao, mamaya tulungan mo akong paglapitin silang dalawa. Silang dalawa, sila ay talagang itinakda para sa isa't isa. Itinakda para sa isa't isa? Yuning, nakauwi na ako. Tita Wang. Yuan Zhao, matagal na tayong hindi nagkita, hindi na kita halos nakilala. Ako, ikaw, si Tito Lee, pati si Yuning, lahat kami ay namiss ka. Ay naku, tingnan mo pagpunta mo sa bahay ni Tita Wang. Dami mo pang dalang pasalubong, hindi ka na sana nag-abala. Tita Wang, narinig kong mahina na raw ang puso ni Tito Lee, kaya bumili ako ng gamot para protektahan ang puso niya, at nagdala pa ako ng dekalidad na reishi at sea cucumber para kay Tito Lee. Pag nalaman niya ni Tito Lee, siguradong matutuwa siya. Ay, halika, upo ka muna. Sino siya? Xiao Qian. Kumusta, Gu Yuan Zhou? Tita, sino po itong tito? Ito ang kababata ng ate mong Yuning. Alam mo ba kung ano ang kababata? Yun yung magkakasama mula pagkabata. Sobrang lapit na parang iisang tao na. Ha? Ang sungit ng mukha ni Daddy ngayon? Hindi rin kaya ito isa sa mga pinapakilala kay Mommy? Yuan Zhou, Yuning, ang tagal nating di nagkita. Lalo ka pang gumanda. ikaw rin naman, mas tumangkad ka pa. Ang tagal ninyong magkahiwalay, pagkakita nyo lang ulit, pareho pa rin ganyan kalapit. Dumating na si Yuan Zhou. Ay, Tio Lee, tutulungan ko po kayo. Matagal na akong hindi nakakatikim ng luto ni Tio. Tingnan mo Tio, ipapamalas ko sa iyo ang aking galing. Tutulong din po ako? Huwag na. Magkuwentuhan na lang kayo. Kung gayon, tutulungan ko na lang po kayo sa pagdadala. Mas matanda lang sa iyo ng isang taon, si Yuan Zhou. Mula pa kayo'y bata, magkasama na kayo, kilala nyo na ang isa't isa, umuwi siya sa nayon ngayon para makipag-date. Dapat sa atin pa rin ang yaman. Yunin, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ni nanay? Nanay, talagang kapatid lang ang turing ko kay Yuan Zhao. Imposibleng magkasama kami. Lee Yunin, sinasabi ko sa iyo, si Yuan Zhou ang manugang na pinili namin ng tatay mo, dapat kayong magkasama. Nanay, hindi ba kayo nagpapahirap? Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng taong mahal ko? Anong klaseng tao ang gusto mong hanapin? Isang tiyuhin na may pamilya at anak? Gusto mong maging kabit ng iba? O nagmamadali kang maging stepmother ng iba? Stepmother? Hindi naman lahat ng stepmother ay masama. Ikaw, ako, Aray! gusto mo talagang walang hiya-hiya na maging stepmother ng iba? Leonin, wala kang mukha, pero ako at ang tatay mo meron? Tita, wag po kayong magalit muna. Pag-usapan na lang po natin ng maayos. Tita, natatakot po ako. Mabait si Nanan, paumanhin, tinakot ka ni tita kanina. Tita,
pwede po bang wag na kayong mag-away ni Ate Yunin? Pwede po ba, tita? Sige, pinapangako ko sa iyo. Ngayong taon, kayo na ni Yuanzhou ang magpapakasal. Ano? Xiao, hindi pa nagsasalita si Yuning, bakit ka nagkakaganito? Oh, iniisip ko rin lang ang kapakanan ni Yuning. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang iniisip ni Yuanzhou. Paano kung itinuturing niya lang si Yuning na parang kapatid? Hindi iyon maganda. Yuanzhou, anong masasabi mo? Auntie Wang, hindi mo pa rin ba ako kilala? Matagal ko nang gusto si Yuning simula pa nung bata pa kami. Kita mo, Kuya Yuanzhou, huwag ka nang magbiro. Talaga, kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Yuning, hindi ako nagbibiro. Bumalik ako ngayong taon para sa iyo. Sabi niya hindi kanya gusto? Hindi mo ba maintindihan? Papa, ibig sabihin, sasabihin na ni Papa ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Mama? Maaaring paunlarin ang pagmamahal. Ang 20 taong pagkakaibigan namin ni Yuning, naniniwala akong pagkatapos naming ikasal, tiyak na magugustuhan niya ako. Iyan ay pagkakaibigan, hindi pag-ibig. Nasa magulang ang desisyon at sa tagapamagitan. Bukas, maaari na akong magpadala ng tao para magbigay ng dote. Basta't pakakasalan ako ni Yuning, wala akong pakialam kung gusto niya ako ngayon o hindi. Bakit mo isinasangla ang kinabukasan ni Yuning? Si Yuning ay hindi sakripisyo para sa pansarili mong hangarin. May sarili siyang isip, may sarili siyang pagpipilian para mamuhay ng buhay na gusto niya. Iyon ang katotohanan. Ngunit sa anong karapatan? Sasabihin mo sa akin ang mga ito, kung isa ka lang na dumadaan dito na nanghihiram ng tulugan, sa tingin ko, wala kang karapatang magtanong sa mga bagay na ito. Ikaw! Yuning, halika. Umuwi tayo para bisitahin ang aking mga magulang. Bitawan mo ang kamay niya. Paano kung hindi ko bitawan? Kami ni Yunin ay matalik na magkaibigan, lumaki kaming magkasama. Noong bata pa kami, nakasama ko siyang matulog sa iisang kama. Anong masama kung hilahin ko siya? Ulit, ang sinabi ko, ang bagay na ito sa pagitan naming dalawa, hindi na dapat pinapakialaman ng isang taong may asawa. Yuanzhou, ako. Sumama ka sa akin! Oy, Oy. Farzu, Kian, Sabihin mo kung magkano ang gusto mong bayad. Ngunit kung gugustuhin mong gawin iyan kay Yuning, wag mo akong sisihin kung maging masama ako sa iyo. Ningning? Farzao, ikaw. Kuya Farju, ayos ka lang ba? Alewang, Tio Lee, ayos lang ako. Kuya Farjao, hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo sa mga nakaraang taon, pero malinaw kong sasabihin sa iyo, talagang wala ng pag-asa sa pagitan natin. Farjo, ngayon ay nagkamali ako sa iyo. Alewang, umalis ka muna. Alewang, talagang ayos lang ako. Kung talagang naiinis ka, sa ibang araw papaglutuin mo si Tio Lee ng braised fish para sa akin. Matagal ko na yung gustong kainin. Walang problema. Sige, may gawain pa ako sa bahay kaya aalis na ako. Paalam, Ningning. Dahan-dahan ka, Farjao. Mag-ingat ka. Leoning, sabihin mo sa akin at sa tatay mo anong nangyayari sa inyong dalawa. Ang liit pa ni Nanan, ito ang panahong kailangan niya ng magulang. Bakit mo ginawa ito? Sinisira mo ang pamilya ng iba? Hindi ka ba nahihiya? Kailangan mo ba talagang patayin ang tatay mo sa galit? Naku, tatay. Tatay. Huwag kang mag-alala. Masama ang puso mo. Hindi ito tulad ng iniisip ninyo. Tatay, nanay, sa totoo lang, si Kian at ako, kasal na kami. Ano? Tatay, bilisan mo. Sumusobra ka na ba? Nilihiman mo kami ng tatay mo. Nag-stepmom ka sa labas. Nanay? Tatay? Ang totoo? Hindi po. Tulad ng iniisip ninyo. Ayusin mo ang pananalita mo. Sino ang tatay mo? Tatay. Manahimik ka. Lolo? Lola? Ang totoo po, hindi po ako ang tunay na anak ni tatay. Ano? Lolo at Lola, sa totoo lang, hindi ako tunay na anak ni Papa. Ano? Kailan mo nalaman, Nanan? Nalaman ko na noong 3 taong gulang pa lang ako. Bobong tito, ang talino kong bata, hindi mo ako maililihim. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Patawarin mo ako? Ako? Takot lang siya na baka magkaroon ako ng trauma. Kaya wala siyang sinabihan. Pero ang bobo ni Papa, hindi siya makakapanganak ng kasing talino ko. At saka, si Papa ay hindi pa nagka-girlfriend. Si Mama lang ang sikreto niyang mahal. Sikreto akong mahal? Oo, simula pa nung college si Papa, sikreto ka na niyang mahal, Mama. Pero dahil sa pagdating ko, kaya hindi niya nasabi sa'yo ang nararamdaman niya. Totoo ba ang sinasabi ni Nanan? Masalimuot ang kapaligiran ng buhay ko. Puro traidor ang nasa paligid ko. Hindi ko alam kung kailan, may susundot sa likod. Ayokong masaktan si Nanan, kaya palagi kong sinasabi sa lahat, ako ang tatay niya. Sino ang tunay niyang mga magulang? Anak siya ng ate ko. Noong 5 buwan pa lang siya, ang ate at bayaw ko ay naaksidente at namatay. Ang pangalan niyang Nanan ay galing sa pangalan ng ate ko. Ang pangalan niya ay Xiao Jinan. Kaya pala noong nagtapos tayo, iyon pala ang aksidente nila. Bigla kang nawala. Dahil ayaw mong maging pabigat sa akin,
Tanga. Nan, lumapit ka. Dito ka kay Lola. Nay, Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na ganyan. Kasuway. Nan, mamahalin ka ni na Lolo at Lola. Sino man ang mang-api sa'yo, unang lalabas si Lola para ipaglaban ka. Opo, salamat po, Lola. Malamig na ang pagkain, ibabalik ko sa kusina para initin ulit. Tutulungan na kita. Huwag na ang clumsy mong kamay. Baka basagin mo pa ang plato ko. Hindi rin siya mukhang marunong mag-asikaso ng bahay. dahil sa iyo, ang mga magulang ko ngayon, pati ako, ayaw nang kilalanin. Asawa ko? Pasensya na. Tutulungan ko si Kuya Lee. Hindi. Pupunta ako sa kusina para tumulong. Wow! Ang sarap tignan ng pagkain ngayon. Ang batang yan, pabaya lang tumulong. Bakit naman ang sama ng gawa niya? Oo. Kasalanan ko. Kung hindi ka marunong magsalita, huwag ka nang magsalita. Tumahimik ka. Totoo nga ang lumang kasabihan, ang biyanan at manugang, habang tinitignan, lalong hindi nagugustuhan. Oo, hindi ko siya gusto. Ano ngayon? Kumuha ka ng alak. Masama ang katawan mo, bakit ka pa iinom? Ayos na ayos ang katawan ko. Kumuha ka ng alak. 2 baso ha? Ako na lang. Aray. Ay, tatay, hindi niya kayang uminom ng marami niyan. Huwag mo siyang salinan. Gaano na kayo katagal kasal? At ganyan ka nakabilis mag-alala sa asawa mo? Okay lang, Yuning? Ay, tatay, iniinom ko po ito para sa inyo. Ay, uminom pa. Kung kulang, dagdagan pa. Ay, tama na. Tatay, wag na po kayong uminom. Sapat na po. Tatay, taos puso ko pong mahal si Yuning. Noong kolehiyo pa ako, gusto ko na siya. Hindi ako magpapakasal sa iba. Ang lahat ng titulo ng ari-arian ko, lahat ng ito ay nakapangalan sa kanya. Kung darating ang isang araw, naiiwan ako ni Yuning, dadalhin ko si Nanan at aalis, hindi na namin siya guguluhin. Anong pinagsasabi mo? Kuya Lee, Ate Wang, taos puso ko pong aalagaan si Yuning. Kung sa bandang huli, kung saktan ko siya, sige, saktan niyo lang ako. Saktan niyo ako ng husto at hindi ako lalaban pangako. Tinatawag mo pa akong kuya? Gusto mo atang samantalahin ako ha? Papa? Dapat tinatawag mo na silang Papa at Mama. Papa? Mama. Ay. Papa, nakakahiya ka ngayon? Sana hindi mo na maalala bukas. Hey, 7 beses na yatang tumilaok ang manok. Ang araw ay mataas na. Natutulog pa? Ano? Hinihintay mong isubo ko pa ang tanghalian sa bibig mo? Kuya Lee? Ay hindi. Papa? Bilisan mo't gumawa. Sige. Talaga namang lalo kang nagiging nakakainis tignan. Tingnan mo ang kawalan mo ng kakayahan ni hindi ka makapitas ng gulay ng maayos. Sige, sa hardin, kumuha ka pa ng 2 buwig ng gulay. Opo, Dad. Dad. Hayaan mo siyang pumunta mag-isa. Kung ang maliit na bagay na yan ay hindi niya magawa, paano kanya aalagaan sa hinaharap? Asawa ko. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Mangunguha lang ng gulay. Bakit kailangan ng cellphone? Tay, tutulungan din kita. Tara. Hemp. Nanan, alin dito ang gulay? Tay, 5 taong gulang lang ako. Tinatanong mo ako. Sino naman ang tatanungin ko? Anong gagawin natin? Kapag hindi tama ang napitas, baka pagalitan na naman ako ng lolo mo. Pinutol ni Lolo ang wifi. Wala akong internet kaya hindi kita matutulungan. Paano kung ganito na lang? Pitasin natin ang bawat uri ng gulay. Tama ka. Tingnan mo nga siya. Ni hindi niya alam kung anong gulay ang pipitasin. Ano? Gusto mo pa ring siningning ang magluto para sa iyo sa hinaharap? Dad, may mga katulong at chef naman sa bahay. Hindi na kailangan pang kami ang gumawa. May chef? Ano ngayon? Ang galing na ba kapag may chef? Lee, tama na. Tingnan mo kung anong oras na. Bilisan mo at magluto na. Pinagtatanggol mo lang siya. Sa totoo lang,
Mabait si Xiao. Xiao, sa atin at kay Ningning, napakabuti niya. Hindi ko alam kung bakit ka may problema. Taksil! Ilang araw pa lang, binili na kaagad. Totoo nga ang lumang kasabihan. Ang biyen ng babae, kapag tiningnan ang manugang na lalaki, lalo siyang natutuwa. Ano pa ang tinitingnan mo? Ha 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 ha. Ayon sa sinabi ko, ayusin mong muli ang planong pagbenta. Kapag naayos na, ipadala mo sa akin? Pinapapick up kita ng pataba. Bakit napakatagal mo bago makarating? Nagtamad-tamaran ka ba? Napakabaho talaga ng palikuran na yon. Anong masama sa mabaho? Aling pataba ba ang hindi mabaho? Kapag idinilig sa lupa at nagpatubo ng gulay, mas masarap kainin. Oo nga. Bakit ka nagsasalita ng ganyan kadiri? Kakatapos lang naming kumain. Tay, ididilig ko na po iyan sa lupa. Tay, mag-ingat. Aray! Ay, ikaw na bata ka. Hindi pa tayo tapos. Nay, magpahinga na lang po kayo. Ako na lang ang bahala. Xiao, ikaw na ang bahala dito ha. Sige po. Ate Wang, Tito Lee, Anong ginagawa mo dito? kumusta ka bayaw? Huwag kang mag-alala, seloso. Inimbitahan lang ako noon ni na Ate Wang at Tito Lee para sadyang subukan kayo. May fiancé ako, darating siya maya-maya. Asawa ko. Hulaan mo kung anong hawak ko. Ano? May harina, bobo. Xiaoqian. Xiaoqian, huminto ka. Papa, Mama, Xiaoqian. huwag na kayong maglaro. Napakabata ng laro na iyan. Hindi ko na nga nilalaro. Sige na, wag nang magulo, wag na. Nanan. Nabiktima kayo, nanay at tatay. Nanang, natututo ka ng masama sa iyong ama. Kayong tatlo, tigilan na ang paglalaro. Halina't gumawa ng dumplings. Kay rami ng tao ngayong Spring Festival. Ha ha ha. Oo nga. Sana, ganito rin karami ang tao, taon-taon. Sige. Ay, magpakuha tayo ng group picture. Ay, maganda. Halika. Halika. Halika na, halika na, halika na. Handa na ba kayo? 3, 2, 1? Maligayang bagong taon.